Walang ibang asawa sa loob ng 8 taon. Kahit ang kaibigan ng aso ko ay mayroon ako. Pero wala siyang sulat. Ang tanging paraan para kami ay makipag-ugnayan. Mga tala na iniwan namin sa mesa sa sala. Matagal na kaming kasal. Palagi kaming may kanya-kanyang buhay. Nasa ikalawang palapag ang kanyang silid. Nasa unang palapag ang kwarto ko. Hindi tayo nagkakasagutan. Hindi nagkakasagutan. Utang sa bahay, tubig at kuryente. Tungkol sa ilang mga bagay na dapat gawin pagkatapos ng kasal. Mas wala na. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng sertipiko ng kasal. Pakiramdam ko nga, mas parang mga kasamang umuupa lang kami. Ang kasal namin ay pinilit ng aming mga pamilya. Lahat ay para lang sa pagharap sa pressure ng pamilya sa pagpapakasal. Ang mga mayayamang magulang ng bahay ay ang mga nakatatanda ng 2 pamilya. Nag-ipon sila ng kaunting dowry. Nagbigay ako ng 200,000. Nagbigay siya ng 200,000 na dote. Kaya't umabot ito sa kabuang 400,000. Ayon sa kanyang nais, ilalagay ang perang ito sa isang card. Ang card na ito ay nasa aking pangangalaga. Sabi niya, kung sakaling may mga karagdagang malaking gasto sa hinaharap, kukunin lang mula dito. Kailangan mo lang siyang sabihan. Basta't hindi masyadong hindi ka panipaniwala ang mga bagay. Sang-ayon siya. Ang asawa ko ay isang Diyos ng online na literatura. May bebenta ang karapatan sa copyright. Ang kita ay talagang maganda. Kaya't magkaiba ang aming oras ng pagtulog. Nagsisimula lang siyang matulog kapag umalis na ako para magtrabaho sa umaga. Kapag natutulog na ako, siya naman ay bumangon at nagsisimulang magtrabaho. Sa mga nakaraang taon, hindi tayo nakapagsalita ng higit sa 1-0 pangungusap. Hindi ko inasahan. Ngayon, hindi ko akalain na siya ang unang bumaba sa akin. Tahimik na nag-ayos siyo ngayon ng napakamakulay. Kahal na kulay na lipstick. Naglagay ng eyeshadow. Nakasuot pa siya ng maikling palda. Ito ang anyo na hindi ko pa nakita sa kanya. Kaya hindi ko napigilan na tumingin pa ng ilang beses. Marahil ay natagalan akong nakatingin sa kanya. Medyo hindi siya komportable. Tumingin si Diel sa kanyang sarili. Muling umikot siya sa kanyang sarili. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang ulo at tinanong ako kung ano ang nangyari. Walang mali, umiling ako at nagbigay ng papuri na wala. Medyo maganda. Lalabas ka ba? Tahimik na tumango si Yu at nagpunta sa isang date. Makipag-date sa isang taong kasal na. Umikot ako at umubo ng isang beses. Nagkunwari na hindi ito mahalaga at tumingin sa cellphone. Medyo awkward ang sitwasyon. Nagtatago si Yu ng kanyang pagkabahala sa kanyang puso. Napagtanto rin niyang mali ang kanyang sinabi. Sabi niya, sanay na siyang makipagkita sa mga kaibigan. Sanay siyang tawagin itong isang date. Kaya't agad siyang nagdagdag ng isang pangungusap na kasama ang aking kaibigan. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo bumuti na ang kulay ng aking mukha. Ngunit hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nagbigay siya ng magalang na paalala na mag-ingat. Si Yu ay tahimik na tumingin sa aking mukha. Naisip ko at nagdagdag pa ng isang pahayag na siya ay isang kaibigang babae. Tila binibigyang diin ang babae. Magiging dahilan ito para magduda ang iba. Bakit babae ang kaibigan? Wala ka bang kaibigang lalaki? Maging si Yu ay tahimik na nakaisip. Sa kaibuturan ng aking puso, tiyak na ganito ako nagbabayad. Kaya't muling naggalit si Yu at kumagat ng kanyang mga ngipin. Dagdagan ko pa na wala akong kaibigang lalaki. Wala rin akong mga kaibigang lalaki sa paligid ko. Nang masabi ito, naramdaman ni Yu Kiao na siya ay mas nag-aalala. Parang may pakiramdam na siya ay nangaliwa at nahuli. Walang dahilan para siya ay makaramdam ng pagkasala. Tahimik na pinapalo ang kanyang ulo. Sinisikap na alisin ang pakiramdam ng pag-aalinlangan. Wala talagang lalaki sa paligid niya. Kahit isang lalaking lamok ay wala. Bakit siya nag-aalala? Tahimik na iniisip na hindi ko ito pinapansin. Kaya't mas lalo siyang naghangad na ipaliwanag ang sarili. Ngunit habang lalo siyang nagpapaliwanag, tahimik na nararamdaman ang sarili niyang anyo. Parang yung galit na galit pagkatapos mahuli sa akto. Nagmamadali at nagagalit. Sa huli, dahan-dahan siyang kumagat sa kanyang panga. Mabilis na bumaba sa hagdang bato at tumayo sa aking harapan. Muli niyang sinabi ng may pag-iingat ang pangalan ni Lu Chao. Lumabas lang ako kasama ang aking kaibigan para magtipon-tipon. Nabigla ako. Kanina ay maayos pa. Paano nangyari iyon sa isang iglap? Biglang nagmukha siyang galit na galit. Iniisip ko kung saan ko na-offend ang batang ito. Wala naman siguro. Parang hindi naman ako nakapagsalita ng marami kay Kiao. Talagang hindi maganda ang kanyang ugali. Malinaw kong naramdaman na hindi maganda ang kanyang mukha. Kaya't muli siyang tumingin at nagtanong, ano naman ako ngayong gabi? Kailangan bang iwanan kita ng pinto? Ito ang huling sagot na ibinigay ni Yu Kiao. Pagkatapos ay nagtapak-tapak siya at umalis. Nang umalis si Yu Kiao, nasa isip ko pa rin kung bakit siya nagalit. Kahit na hindi tuwirang sinabi ng batang yon. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabi na siya ay galit. Pag-isip ng mabuti, wala akong natanggap na resulta sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ko talaga maisip. Bakit sa nakaraang segundo, nagsasalita ka pa ng maayos at magalang? Ngunit sa susunod na segundo, nagbago na. Kamot-kamot sa ulo. Sa huli, nakarating ako sa konklusyon na sobrang kakaiba ng mga babae. Ngunit nagalit siya. Kailangan ko bang pakalmahin siya? Sige na, wag na lang siyang pakalmahin.
Hindi naman ako ang nagpasama ng loob kay Yu Kiao. At saka, kapag marami kang sinabi, marami ring pagkakamali. Baka makasabi pa ako ng higit. At talagang naiinis na si Yu Kiao. Dahan-dahan kong isinandal ang pinto. Nag-iwan lang ako ng kaunting puwang para kay Yu Kiao. Pagkatapos ay tumayo ako upang maligo at matulog. Si Yu Kiao ay umuwi ng alas 9 ng gabi. Hindi ko alam. Natutulog ako ngunit wala akong kaalam-alam. Sa madaling salita, nang ako'y bumangon sa umaga ng ikalawang araw, nakita kong nakasara ang malaking pintuan. Ito ay nagpapatunay na tahimik na bumalik si Yu. Pumunta ako sa tabi ng hagdang bato at sumilip. Tahimik pa rin sa ikalawang palapag. Nagbigay ito sa akin ng isang maling pakiramdam. Parang hindi bumaba si Yu Kiao kahapon. Sa puntong ito, si Yu Kiao ay dapat natutulog. Hindi ko rin siya nilapitan para istorbohin. Isang sulyap lang. Pagkatapos ay pumunta ako sa kusina para magluto ng agahan. Ngayon, isang bahagi lang ulit ang ginawa kong almusal. Isang mangkok ng noodles at isang pritong itlog. Tapos na. Nakaupo sa kainan at dahan-dahang kumakain. Sa katunayan, hindi naman ako walang ginawa na tahimik na almusal para sa isda. Kaya't iyon ay sa ikalawang araw pagkatapos ng pagkuha ng lisensya. Sa tingin ko, dahil kasal na kami. Ang paggawa ng almusal ay hindi naman malaking bagay. Walang pinagkaiba kung mag-isa o may kasama. Kaya't nagpasya na lang akong gawin ito ng sabay. Nang natapos ko na ang almusal. Nang naghanda akong umakyat para tawagin si Yu Kiao. Hindi ko man lang siya maabutan sa loob ng kanyang silid. Nasa loob ay magulo. Nakatayo ako sa labas, kumakatok at tinatawag ang tao. Hindi alam ni Yu Kiao kung siya ay natutulog ng totoo o nagpapanggap na natutulog. Sa kabuuan, hindi nagising si Yu Kiao. Sa huli, nag-isa akong kumain ng 2 mangkok ng noodles. Hindi maikakaila na sobrang puno ako noong araw na yon. Sa totoo lang, hindi ako masaya noong araw na yon. Hindi man lang ako nakapasok sa pintuan. Mayroon akong pakiramdam na ako'y nagdadala ng kahihiyan sa sarili ko. Kaya't ang lugar sa ikalawang palapag. Maliban na lamang kung siya ay tahimik na mag-aanyaya. Kung hindi ko na balak pumasok muli. Nang mag-isip-isip ako, sa tingin ko, ako pa rin ang nag-isip ng labis. Naghahanap lang ako ng masyadong malalim. Sobra rin akong nag-alala. Kamag-anak lang sa inuupahang kwarto. Hindi ito karapat-dapat na maging labis na malungkot. Siyempre, may mga pagkain na dapat lutuin. Magkaiba ang mga nakagawian sa buhay. Wala namang dahilan para makialam. Natapos ko ng kumain ng noodles. Naghugas pa ako ng mga plato. Pagkatapos ay umalis na ako para magtrabaho. Nagbukas ako ng sarili kong tindahan ng libro. Madali lang din ang pangalan. Tulad ng Luchao Bookstore. Ang buwanang kita ay medyo maganda rin. Mayroong halos 10,000 piso. Kaya kong suportahan ang sarili ko. Nagbukas ako ng isa pang milk tea shop sa tabi ng aklatan. Ito rin ay isang pagkakataon na aking pinuhunan. Sa maraming pagkakataon, karamihan sa mga pumupunta sa bookstore dito ay nag-ikot lang. Laging bumibili ng isang tasa ng milk tea sa tabi. Mayroon tayong espesyal na namamahala sa milk tea. Hindi naman kailangan na malungkot ako. Kailangan ko lang na humiga araw-araw at tumanggap ng pera. Sa harap ng cashier ng tindahan ng libro, nagpagawa ako ng isang reclining chair para sa sarili ko. Sa karamihan ng mga pagkakataon, nakahiga ako sa mga anino ng mga yon habang nagbabasa ng magasin. Siguro sa oras ng tanghalian. Ito na ang katapusan. Narinig ko ang pag-uusap ng 2 babae sa labas. Tahimik, hindi mo ba sinabi na nailathala na ang iyong libro? Sa pagkakataong ito, nahirapan akong makapunta dito. Kailangan mong bigyan ako ng isang kopya. Nararamdaman ko na yung batang babae na tinatawag na si Kiao. Dapat ay inangat niya ang kanyang kamao. Umiwas siya at sumigaw. Dahil narinig ko siyang nagsalita. Sabi ng isda, ibibigay ko sa iyo ang isang suntok. Pangalan ni Yu Kiao. Pangalan ni Yu Kiao. Ang taong ito na si Yu Kiao ay walang duda na si Yu Kiao. Ngunit sa tingin ko ay may kaunting hindi tiyak. At pagkatapos ay kinuha ang telepono at tiningnan ang oras. Si Yu Kiao ay lumabas talaga. Walang anuman sa gitna ng araw, hindi ba? Akala ko dati si Yu Kiao ay vampira. Sinasabi lang nito ang mga tao na hindi dapat makita sa liwanag ng araw. Nakahiga ako sa upuan. Kung basta pumasok ka lang, hindi ako makikita mula sa harapan ng reception. Sa susunod na sandali, bumukas ang salamin na pinto ng tindahan ng libro. At dumating ang 2 babae mula sa labas. Umupo rin ako ng tuwid mula sa reclining chair. Lumabas ang isang ulo. Ang 2 batang babae dito. Isa ay si Yu Kiao. Isa pang hindi kilala. Yung batang babae sa tabi ni Yu Kiao. Mas maganda pa ang itsura kaysa kay Yu Kiao. Pero hindi mo rin masasabing mas maganda siya kay Yu Kiao. Ang 2 babae ay may 2 uri ng estilo. Kahapon nakita ko si Yu Kiao na nag-ayos. Kaya't sa hindi ko namamalayan, akala ko. Si Yu Kiao ay isang magandang babae na may kaakit-akit na mukha. Ngayon ko lang napagtanto. Kaya pala si Yu Kiao ay isang karakter sa kwentong kabataan. Nilingon ni Yu Kiao na tingnan kung sino ang may-ari ng tindahan ng libro. Kaya't nagkatagpo ang aming mga mata. Mayroon na namang pakiramdam si Yu Kiao na parang nahuli siya sa isang pagtataksil. Bakit ako nakatingin sa kanya ng ganito?
Ang tingin namin sa isa't isa ay tila may malalim na kahulugan. Kaya tahimik na. Nang walang kaalam-alam, itinuro ko ang aking kaibigan sa tabi. Ang hugis ng bibig mo, Babae ito, babae nga. mas lalo akong nalilito. Babae nga, ano pa ba? Bakit mo ako kinausap? Hindi mo ba ako pinapakilala sa isang tao? Hindi naman siguro. Kaya ni Yukiao Kiao na maging ganito kaluwag. Maaari akong mag-alala kung makikipag-date si Yukiao Kiao sa ibang lalaki. Naniniwala ako. Maaari ring mag-alala si Yukiao Kiao kung makikipag-date ako sa ibang mga dalaga. Still the same thing. Hanapin ang maaaring makipaghiwalay muna. Wala nang pakialam sa gagawin pagkatapos ng diborsyo. Kahit na gusto ni Yukiao Kiao na ipakilala ako. Hindi naman siguro niya ako ipakikilala sa kanyang matalik na kaibigan. Bakit ka nakatayo lang dyan? Interesado ka ba? Nakita ng kaibigan na si Yukiao Kiao ay nananatiling nakatayo sa parehong lugar at hindi gumagalaw. Kaya't lumingon siya at tinawag ito. Lumingon ang kaibigan upang tingnan si Yukiao Kiao. Nakita niya agad si Yukiao Kiao na nasa. Nakipagtinginan sa may-ari ng tindahan ng libro. Ano ang tinitingnan niya? Mukhang interesado siya pero hindi tama iyon. Si Yukiao Kiao ay hindi ba kasal na? Tumingin ang kaibigan sa may-ari ng tindahan ng libro. Tumingin muli kay Yukiao Kiao. Naisip niya na may itinatagong lihim ang dalawang taong ito. Walang problema sa may-ari ng tindahan ng libro. Siyempre, napakaganda ni Yukiao Kiao. Normal lang na may makapansin sa kanya. Pero, hindi normal ang bagay na ito kapag kay Yukiao Kiao. Bilang isang may asawang babae, hindi ka ba pwedeng maging mas maingat? Hindi pwede. Nais ng kaibigan niyang makipag-usap sa kanya ng maayos. Hindi makikita si Yukiao Kiao na tumalon sa bitad ng apoy. Inilabas ng kaibigan ang kamay at hinampas ito sa harap ni Yukiao Kiao. Bakit ka nakatingin habang pinipigilan ang spell? Nabalik sa katinuan si Yukiao Kiao. Sa susunod na sandali, si Yukiao Kiao ay humigpit ang kanyang mga labi. At maingat na hinila ang damit ng kanyang kaibigan. Bigla akong ayaw ng maglibot sa tindahan ng libro. Mamaya bibili ako sa online para sa iyo. Tapos ipapadala ko na lang sa bahay mo. Pumasok si Yukiao Kiao at ang kanyang matalik na kaibigan sa tindahan ng libro. Sabi ng kaibigan, kailangan niyang ipabili kay Yukiao Kiao ang isang aklat na kanyang inilathala. At saka personal kong ibibigay sa kanya. Ngunit hindi inasahan ni Yukiao Kiao na ako ang may-ari ng tindahan ng libro. Wala namang kakaiba sa akin. Ngunit sa kanyang likas na ugali, ayaw talagang pumasok ni Yukiao Kiao. At saka, kanina ay nag-usap siya kasama ang kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung pumasok ba sa isip ko. Ngunit anumang bagay. Dapat tayong maging handa sa pinakamasamang senaryo. Kaya't itinuturing ko na narinig ko si Yukiao Kiao. Dapat alam ko na siya ay sumusulat ng libro. Ngunit hindi ko alam ang kanyang pen name. Hindi rin siya nagplano na ipaalam sa akin. Siyempre, ito ay isang malaking bagay na kahit ang kanyang mga magulang ay hindi alam. Naramdaman ni Yukiao Kiao. Ang paggamit ng pen name ay isang napaka-nakakahiya na bagay. Kasama siya sa pagsusulat. Mas lalo pang nakakahiya para kay Yukiao Kiao ang kanyang libro. Kaya't agad na naisip ni Yukiao Kiao na hilahin ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit ang kaibigan ay tila walang pakialam. Sa halip ay hinawakan ang kamay ni Yukiao Kiao at naglakad papasok. Bakit ka matatakot? Hindi naintindihan ng kaibigan mo. Ito ay isang tindahan ng libro, hindi ba? Mabilis na sana itong mabili. Bakit kailangan pang mamili online? Ang kaibigan ay hindi sinasadyang. Tahimik na isagawa ang ganitong kakaibang kilos sa isda. Ibalik ito para sa hiya. Siyempre, nahihiya ang nagpadalang minamahal. Dahil dito, hindi pwedeng nakatayo lang ang best friend. Si Yukiao Kiao ay tumalon sa bitad ng apoy. Hindi niya alintana kung anong klaseng babae ang nasa labas. Ngunit si Yukiao Kiao ay hindi dapat makinig sa akin ng ganito. Pumasok para bumili ng libro. Walang kinakailangang tao para maglingkod sa tindahan. Karaniwan, ang mga bisita ay pumapasok para maghanap ng libro. Matapos mahanap ang librong nais basahin. O kaya'y humanap ng lugar para magbasa. Kailangan mong lumabas para magbayad. O kaya naman ay simpleng magtago sa loob ng bookstore. Nasa ilalim ng aircon habang naglalaro ng cellphone. Kaya't ang aking pangkaraniwang gawain. Hindi kasama ang pagtulong sa mga bisita sa mga ito. Tanging kapag hindi makahanap ang mga bisita. Doon lang ako kikilos para tulungan ang mga bisita na maghanap ng libro. Kaya nang pumasok si Yukiao Kiao at ang kanyang kaibigan. Nakatayo pa rin ako sa aking pwesto at hindi gumagalaw. Sa oras na ito, nais nang tumakas ni Yukiao Kiao. Marahil hindi siya dapat lumabas ngayon. Hindi tama. Dapat ay hindi siya pumasok sa tindahan ng libro na ito. Magandang babae, magandang pangulo. Ito ay ang kontrabidang talunan ng pangunahing tauhan. Sa huli, hindi ko pa rin matiis ang hiling ng aking kaibigan. Hindi nagtagal. Si Yukiao Kiao ay may dalang 2 libro at lumapit sa akin para magbayad. Ang mga libro ay regalo ni Yukiao Kiao para sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya't nararapat na si Yukiao Kiao ang magbayad. Nang yakapin ni Yukiao Kiao ang libro at lumapit sa akin. May mali sa aking tingin. Hindi naman ibig sabihin na may mali. At ang 2 librong iyon, ako ang may-ari ng tindahan. Ang mga librong iyon ay ako lamang ang nag-ayos ng kamay. Batay sa pabalat ng 2 librong iyon.
Para bang nakita ko na. Ano kayang mga libro ang mga iyon? Tama nga naman. Si Yu Kiao ay labis na nahiya. Nahiyang ibigay sa akin ang libro. Tiningnan ko ang pamagat ng libro. Naakit ng mapang-api na pangulo. Ang aking banayad na diktador. Nagtatago ako ng tawa sa aking puso. Sa tingin ko, nakakatuwang bata si Yu Kiao. Ito na si Yu Kiao. Siya yung batang babae na mukhang malalim ang pag-isip. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang malaman ng iba ang pamagat ng kanyang libro. Dahilan ng pen name. Nakakahiya, di ba? Nanginginig ang anit ni Yu Kiao sa hiya. Biglang nakaramdam ng hindi komportable sa buong katawan. Saan ka makakakita ng katulad kong tao? Kahit na seryoso ang pagkakasabi. Ngunit, naramdaman ni Yu Kiao na habang binabasa ko ang mga salitang iyon, may lumitaw na hindi maipaliwanag ng ngiti sa aking mga labi. Nagtatawa ako sa kanya. Ngunit wala pa akong lakas ng loob na katulad ng sa kanyang kaibigan. Nang binasa ko ang mga salitang iyon, siya na nasa likod ni Yu Kiao. Biglang tumawa siya ng malakas. Si Yu Kiao ay puno ng mga itim na linya sa kanyang ulo. Naramdaman niyang may lobo sa harap at tigre sa likod. Lahat tayo ay nang-aapi sa kanya. Nakangiti ang best friend, kaya gusto ko na ring tumawa. Ngunit ako ay isang napaka-profesional na tao. Hindi ako karaniwang tumatawa. Kaya agad akong nagbago ng anyo. Lumapit ang kaibigan at tinapik ang balikat ni Yu Kiao. Ano bang dapat mong ikatakot, tahimik? Ano ang ibig sabihin nito? Kahit na medyo pangit siya, pero mas marami kang kinikita. Nagtatawa pa rin siya. Pero saan naman pangit ang pamagat ng libro? Ang ganda ng pagsipsip. Si Yu Kiao ay puno ng kahihiyan at galit. Sa wakas, pinigilan ko ang sarili kong ngumiti at sinabi kay ama. Ito ay sinabi sa akin. Pinipigilan kong tumawa, tapos maghanap ng bag. Ilagay ang 2 libro kay Yu Kiao sa loob ng bag. Pagkatapos ay inilagay ang bag sa harap ni Yu Kiao. Walang kailangan na pera dito. Isipin mo na lang na humihingi ako ng tawad sa aking naging kabastusan kanina. 2 libro lang. Sama-samang ilang piso lang. Ako at si Yu Kiao ay mag-asawa. Walang dahilan para maging masyadong masinop sa ganitong halaga ng pera. Si Yu Kiao ay may mukha ng kahihiyan at galit. Sinasabi ko pa rin ang tungkol sa libro ng Pangulo. Ano bang masama sa librong iyon? Bagamat medyo luma na ito. Sa isang iglap, nagalit si Kiao sa kanyang puso. Pati yung sinabi kong ibibigay ko sa kanya ang libro, hindi niya tinanggihan. Bakit hindi? Gagastusin niya ang lahat ng aking pera. Ang pera ay nagdadala sa akin sa pagkabangkarote. Sino ang nag-udyok sa akin na pagtawanan siya? Nang si Kiao ay kasalukuyang maghihigop ng kamay upang kunin ito. Ngunit ang kaibigan ay naging mainat. Biglang hinila ang kamay. At dahan-dahan niyang itinago ang isda sa likod niya. Bigla kaming tumingin ng isda sa aking kaibigan. May pagdududa akong tanong kung ano ang nangyari. Nagsalita na ang kaibigan, hindi na kailangan ang padala. Kung ano ang dapat, iyon na iyon. Saan naman nagkakaroon ng dahilan para gumastos ang boss? Tahimik na hintugtog ni Yu ang manggas ng kanyang kaibigan. Sabi ng kaibigan niyang si Yang Mei, anong halaga ang babayaran ko? Ang kaibigan ay nag-isip na parehong hindi mapagkakatiwalaan ang dalawa. Akala niya ay may masamang balak si Yu Kiao. Naisip ko ang taong ito na may makapal na kilay at malalaking mata sa harapan ko. Hindi rin naman ito magandang bagay. Mga taktika ng lalaki sa paghabol sa babae. Walang iba kundi ang magsimula sa pagbibigay ng ilang maliliit na regalo. Madami na siyang nakita ng ganito. Inisip ni Yu Kiao na hindi mahalaga ang 2 libro. Ngayon, tumanggap si Yu Kiao ng libro mula sa may-ari ng tindahan ng libro. Kaya bukas, kailangan bang magbigay ng regalo si Yu Kiao bilang kapalit? At inimbitahan siyang uminom ng gatas na tsaa. Sa susunod na araw, bilang kapalit, nag-imbita ang may-ari ng tindahan ng libro kay Yu Kiao na kumain muli. 3 araw mula ngayon, si Yu Kiao ay nagbigay muli ng isang barbecue sa may-ari ng tindahan. Hindi ba't nagiging mas malalim ang damdamin sa paglipas ng panahon? Sa mga karaniwang pagkakataon, hindi ito gaanong mahalaga. Pero huwag kalimutan na si Yu Kiao ay isang may asawa. Kahit na hindi niya pa nakikita ang asawa ni Yu Kiao. Pero sa huli, asawa pa rin yon, hindi ba? At ang unang hakbang ng isang babae upang tanggihan ang isang lalaki. Ito ay pagtanggi sa anumang kabutihan niya. Lahat ng bagay ay kinukuha. Halimbawa, itong librong ito ngayon. Kahit na hindi ito mahalagang bagay. Pero anong karapatan mong kunin ang gamit ng iba? Hindi naman kayang magyabang ni Yu Kiao. Hindi alam ng kaibigan. Ano ang nasa isip ni Yu Kiao? Ang pagtanggi sa mga lalaki ay nagsisimula sa hindi pagkuha ng maliliit na benepisyo. Sa madaling salita, mabilis na kinuha ng kaibigan mula sa kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang pulang soft sister coin at inilapag ito sa mesa. Napaka-generous, hindi na kailangan ng sukli. Agad na kinuha ng kaibigan ang 2 librong binili. Isang hila ng isda. Tahimik na hinila siya palabas ng braso. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis ang reaksyon. Mabilis na dumating ang isda at hindi na siya nakapagsalita sa akin. Maaari bang ibigay sa kanya ang natirang barya? Maaaring mangyari bago ako hilahin palabas. Nagmamadaling nagbigay sa akin ng isang sulyap. Nang walang isip, hinaplos ko ang aking mukha. Bakit mo ako tinitingnan?
Hindi ba't kasalanan ko na masyado akong malapit sa kanyang kaibigan? Pero parang wala namang nangyaring masyado sa kanyang kaibigan. Mag-usap tayo ng kaunti. Ayaw ko nang isipin. Sa tingin ko, sobrang kakaiba ng ugali ng mga babae. Hindi ko pa nasasabi ang kahit ano. Kaya't si Yu Kiao ay nagalit na naman. Umupo ako muli sa reclining chair. Ngunit hindi pa lumalayo si Yu Kiao at ang kanyang kaibigan. Narinig ko na naman ang boses ng dalawang babae. Siyempre, pakunahing boses ng kaibigan ni Yu Kiao. Ninreprimand ng kaibigan si Yu Kiao. Ikaw ay isang taong kasal na. Maaari mo bang pigilin ang iyong sarili? Nais ni Yu Kiao na medyo marami ang mga bulaklak at damo. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Ang kasal ay mayroong. Ngunit saan niya ba ang dapat niyang pigilin? Ang salitang pagpigil ay napaka-interesante. Ang pagkontrol ay karaniwang nangangahulugang kailangan lamang kontrolin ang damdamin. Ngunit ano ang emosyon na kailangang kontrolin ni Yu Kiao? Naisip ni Yu Kiao ang kalahating taludtod, ngunit hindi niya ito naisip ng mabuti. Sa huli, sa wakas, nakaisip ako ng isang makatwirang sagot. Kaya't si Yu Kiao ay kanila. Sa tingin mo ba masyado akong naging malupit sa boss na iyon kanina? Kaya kailangan bang magpigil ng kaunti? Hindi rin naintindihan ng kaibigan ang ibig sabihin ni Yu Kiao. Si Yu Kiao ba ay naging masungit kanina? Naisip ng kaibigan na si Yu. Mukhang talagang na-inlove na si Kiao sa boss na yon. Kadalasan, ang mga babae ay nag-aalala lamang sa kailangan mong mag-ingat sa iyong imahe sa harap ng taong gusto mo. Ngunit, maliwanag na hindi balak ng kaibigan na ipagpatuloy ang pag-uusap kay Yu Kiao tungkol sa may-ari ng tindahan ng libro. Sa pagkakataong ito, dapat nang ilabas si Kiao na asawa para maglakad-lakad. Tama, tungkol sa kasal. Naging iba na naman ang tono ng kaibigan ni Kiao. Isang tono na parang nag-uusap at nang-akit. Ilagay ang kamay sa balikat ni Kiao. Sabi niya nang napakatahimik. Kailan mo ilalabas ang asawa mo? Hayaan mo akong makilala siya. Makita. Dahan-dahang inilagay ni Yu ang kamay ng kanyang kaibigan sa kanyang balikat. Itinulak ang may pagdududa. Minsan lang ikaw makapunta dito. Hindi mo ako hinahanap. Hinahanap mo ang asawa ko, di ba? Parang sinasabi mo na may masama akong balak. Mayroon na akong kasintahan, bakit ko hahanapin ang asawa mo? Sinasabi ko lang na bihira akong makapunta rito. Hindi ba kayo mag-asawa ay mag-aanyaya sa akin ng isang pagkain? Huwag mo akong sabihan na kahit isang pagkain ay hindi niyo ako maimbitahan. Nang marinig ito, medyo humina ang boses. Sa ngayon, medyo magulo ang aking isipan. Hinalo ang aking mukha, mainit ito. Ano kaya ang magiging sagot ni Yu Kiao sa susunod? Kung si Yu Kiao ang magmungkahi, gusto mo bang samahan kita na anyayahan ang kanyang kaibigan na kumain? Sa tingin ko ay papayag din ako. Siyempre hindi dahil sa kanyang kaibigan, kundi para kay Yu Kiao. Inilabas na ng kabilang panig. Kung hindi ako pupunta, baka magdulot ito kay Yu. Tahimik na nawala ng mukha sa harap ng kaibigan. At saka talagang wala akong magawa. Ngunit medyo kinakabahan pa rin ako. Siyempre, hindi naman ako kumain kasama ng ibang mga babae. Siyempre, kasama rin dito si Yu Kiao. Eh kung sabay tayong kakain, dapat ko bang dagdagan ng pagkain si Yu Kiao? Malayo na mula sa tindahan ng libro. Pakiramdam ng matalik na kaibigan. Si Yu Kiao ay tila wala sa kanyang sarili pa rin. Hawak ni Yu Kiao ang isang baso ng milk tea. Hindi siya masyadong uminom. Uminom siya ng isang lagok bago ito inilagay sa kanyang kamay. Walang dalawang straw na may marka ng lipstick. Siyempre, hindi talaga nawawala sa sarili si Yu Kiao. Iniisip niya kung paano niya ako makikita pagkatapos niyang bumalik. Katatapos ko lang tingnan ang kanyang mga mata. Nararamdaman niyang sinasabi siya ng kanyang tao. Sabi niya na hindi siya dapat pumasok sa tindahan ng libro na iyon. Sumpa, ang mapang-api na si. Sumpa, ang magaan ay si Faye. Sa kanyang isip ay tahimik na nag-isip, habang lihim na nagagalit, at biglang itinaas ang kamay at malakas na uminom ng gatas na tsaa. Nakita ng kaibigan na si Yu Kiao na hindi ito nagsasalita. Kaya't hindi nakatiis na itaas ang kamay at tapikin ang ulo ni Yu Kiao. Ano bang iniisip mo? Uy Kiao, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mangarap. Ang lalaki ay tahimik na niyayakap ang kanyang ulo, habang umiiyak na may malungkot na mukha. Sa susunod na tamaan mo ako, dahan-dahan lang. Biglang lumapit ang kaibigan para tingnan si Yu Kiao. Tahimik na umuusad ang isda pabalik. Bakit mo itinulak ang mukha ng kaibigan mo? Ako ay may asawa na. Huwag kang lumapit sa akin ng masyado. Hanapin mo ang iyong kasintahan. Bigla na parang may nakita ang kaibigan. Bigla siyang tumayo ng tuwid. Nakahawak sa kanyang mga kamay, tinitingnan si Yu Kiao at napabuntong hininga. Hindi ka naman siguro talagang na-in-love sa may-ari ng tindahan ng libro, di ba? Nakita lang siya ng isang beses at nahulog na ang loob. Hindi dapat. Yu Kiao. Naalala ko, hindi ka naman dapat ganun katulad ng isang hari ng dagat. Laging lumalayo sa katotohanan. Hindi na gustong makipag-usap ni Yu sa kanya. Kaya't inilaan na lang niya ang isip sa gatas na tsaa. Nasa pagsusuri pa rin ang kaibigan tungkol sa hindi tama. Nakatira ka dito. Baka matagal na kayong. Bakit siya ganun kaagad nang makita ka? Ayos ka, Yu Kiao.
Nararapat ka ba sa iyong asawa? Si Yu Kiao ay sumilip. Tumingin sa kaibigan na parang tanga. Kung sasabihin ko sa iyo, ibig sabihin may posibilidad ba? Katatapos lang ng taong may mga palihim na pag-uusap sa akin. Siya na ang asawa ko. Nag-divorce ka at nag-asawa ulit. Tumingin si Yu Kiao sa kanyang kaibigan na may labis na panghihinayang. Nagtaka ang kaibigan. Pagkalipas ng ilang sandali, parang nagising na sa katotohanan ang kaibigan. Nakatitig na may malapad na mga mata, nagtanong siya ng walang malay kung totoo ba ito. Kung hindi, pek ito. Bukas, kakain ako at gagamitin ko ang dayami para dalhin ito. Sinasabi na siya ang asawa ko. Sa totoo lang, tungkol sa pag-aasawa namin, ay tahimik din. Talagang wala namang dapat itago sa mga tao. Hindi ko sinabi sa kaibigan ko dati. Hindi ito sinadyang itago, kundi wala siyang larawan ko. Kahit na may larawan sa sertipiko ng kasal. Ngunit ayaw din ni Yu Kiao na makita ka. Kunin mo na lang ang tao sa kasal na sertipiko at ipadala. Tungkol sa pagkain bukas. Siguradong ikaw ang magbabayad sa pagkain bukas, Sai Kyokyo. Sinabi mo pang ako'y lihim na nag-aaksaya ng pera. Kung hindi ko magastos, ayos lang iyon. Mukhang napakayaman niya, di ba? Kayong dalawa ay nagkakaroon ng malinaw na palitan ng tingin. Umiiyak na kaibigan ay umikot ang mga mata. Nagtanong siya na walang pag-iisip na medyo nakakatawa. Kailan mo balak makipaghiwalay sa asawa mo? Ngunit nang sabihin ng kaibigan ang salitang ito, parang tinapakan si Yu Kiao sa buntot. Nagmamadaling sumigaw na sino ang nagsabing gusto kong makipagdiborsyo. Nagtataka ang kaibigan kung bakit nakakatawa ang reaksyon ni Yu Kiao. Malamang alam na niya ang nasa isip ni Yu Kiao. Ngunit, ngayon gusto lang niyang magbiro sa batang ito. Kaya't nagpatuloy ang kaibigan na nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Hindi ba't ayaw lang niya? Si Yu ay tahimik na sandali. Pagkatapos ay naging seryoso sa kakaiba. Kahit na hindi ko gusto si Lu Chao. Pero hindi ko rin siya kinainisan. Magkasama na kami ng maraming taon. Sa katunayan, maayos naman ang aming pagsasama. Labing nagpapasalamat din ako na kaya niyang tiisin ang aking masamang oras ng pagtulog. Maraming beses akong bumangon sa gitna ng gabi para kumuha ng takeout at magluto. Hindi ko alam kung naabala ko siya o hindi. Ayaw sa akin ni Lu Chao. Ngunit patuloy pa rin akong tinatanggap sa aking mga kahinaan. Naisip ko lang, sa pagitan namin ni Lu Chao, kami ay kasal na. Basta't walang mga pangunahing hindi pagkakaintindihan. Kaya hindi kami maghihiwalay. Siyempre, maliban kung siya mismo ang nagpasimula nito. Ilang mga hidwaan sa buhay ay maaaring ayusin. Sa hinaharap kung isang araw ay magkakaroon siya ng taong gusto. Kung gusto mo akong hiwalayan, hindi rin ako magiging malungkot. Dahil nandito ang tadhana. Umiti ang kaibigan. Tapos pinuri siya na parang ang saya-saya mo naman. Sabi ng kaibigan habang lumalangoy. Na may masamang tono. Kung magustuhan ng aking fans ang iba, sasagutin ko siya sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang ulo. Tahimik na lumipat si Yu sa kaliwa, napakamasungit niya. Ngayon, huli akong umuwi. Siyempre, mga alas 8 na yon. Akala ko hindi babalik si Yu Kiao ng maaga. Siyempre, hindi ba siya kasama ng kanyang kaibigan? Pero nang bumalik ako, nasa bahay lang. Nakita ko, nakatagilid sa mesa at kumakain ng noodles si Yu Kiao. Nagtaka ako sandali, ngunit agad akong nakabawi. Ngayon ay oras na para sa hapunan. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, pakiramdam ko ay parang pulis ako. Dahil si Yu Kiao ay hindi nakipagkainan sa kanyang kaibigan. At narinig din ni Yu Kiao ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Mabilis siyang tumingin pataas. Magandang umaga, nakipagbati siya sa akin. Maaga pa. Naramdaman din ni Yu Kiao na mali ang kanyang nasabi. Nagsalita siya nang hindi niya namamalayan. Ang pagkakaiba ng oras niya ay umabot na sa puntong ito. Para sa kanya, hindi ito may tuturing na maaga. Si Yu ay tahimik na nag-isip na sabihin ang isang bagay. Mahiya kapag nahuli. Kaya't muli siyang nakayuko. Parang may naisip siya. Tapos itinaas ang kanyang ulo at tinanong ako kung gusto ko bang kumain. Sa tingin ko, napakakaiba ng sitwasyon. Tahimik na nag-aanyaya sa akin na maghapunan. Sa oras na ito, hindi ko kayang sumagot. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, tiyak na may masamang balak. Naalala ko pa noong tanghali na yon. Si Yu ay tahimik na tumingin sa akin ng walang dahilan. Baka ang tingin na yon ay nangangahulugang may hinihintay na pag-uwi. Mukhang gusto mo akong ayusin ulit. Hindi siguro. Anong malalim na galit at pagkamuhi? Nakakainis, parang masyado akong naging malapit sa kanyang kaibigan kaninang tanghali. Inisip ko ulit ng mabuti. Napansin kong hindi ko pa nakakausap ang kaibigan ni Yu Kiao. Magsalita ng ilang salita. Biglang tinapik ni Yu ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Sorry. Nakalimutan kong hindi ko ginawa ang sayo. Nabigla ako. Sinabi na walang anuman. Sandali, ako na lang ang gagawa. Talaga, alam ko na ang babaeng ito ay may masamang balak. Hindi alam ni Yu Kiao kung ano ang nasa isip ko. Ngunit talagang walang balak si Yu Kiao na lokohin ako. Ang karaniwang pagbati ng mga tao ay hindi ba nagtatanong kung kumain na. Gusto mo bang kumain tayo ng sabay? Si Yu Kiao ay nagtanong lang ng walang mali siya. Hindi siya kumakain kasama ko sa karaniwan. Siyempre,
Hindi na siya magluluto para sa ibang tao. Sa totoo lang, walang masyadong problema sa paggawa ng dagdag na bahagi. Ngunit tahimik na hindi alam ng isda kung kakainin ko ba ito. At saka, sayang din kung sobra ang gawa. Hindi niya kayang ubusin. Biglang may naisip na naman ang isda. Tumingin ka sa akin kung hindi ay kakainin mo. Isang egg tart siguro. Wala na siyang ibang pagkain na maibabahagi sa akin. Walang matigas na papel na tahimik na lumapit sa isda. Akala niyo nakakainin ko. Kaya ibinaba ang mga pangsalo. Mula sa kahon ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Kumuha ng isang egg tart. Nang makapasok ako ng kaunti. Kumuha si Yu Kiao ng isang egg tart at ibinigay ito sa akin. Si Yu Kiao ay nakaupo. Nakatayo ako batay sa taas ng 2 tao ngayon. Gusto ni Yu Kiao na ibigay sa akin ng egg tart. Kailangan lang manatili sa ganitong posisyon. Hindi ko agad ito tinanggap. Ngunit nakatingin si Dimao sa kay Yu Kiao. May mansa ng mantika sa sulok ng bibig ng batang babae. Dapat ay nang kakakain lang niya ng hita ng manok siya na dumihan. Si Yu Kiao ay kasalukuyang kumakain ng napakamasaganang noodles. Maliban sa isang pritong itlog. Sa itaas ay may isang malaking hita ng manok. Sa harap ay may 3 egg tart. Sa kaliwa ay may isang tasa ng gatas na tsa. Siyempre, may hawak ding isang egg tart si Yu Kiao. Ngumiti ako ng kaunti. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking wallet. Naghahanda na ibalik ang pera mula sa tanghalian kanina. Ibinabalik ni Yu Kiao ang pera na ibinigay ng kanyang kaibigan. Tumingin si Yu Kiao sa akin. Naguguluhan. Ito ang pera na ibinigay ng kaibigan mo para bumili ng libro kaninang tanghali. Hindi ba't sinabi na ibibigay ito sa'yo? Sabi ng ibibigay sa'yo, ibibigay talaga sa'yo. Hindi kita sisingilin. Kaibigan ni Yu Kiao. Hindi pinapayagang tumanggap si Yu Kiao ng regalo mula sa ibang lalaki. Pero hindi mo ito inaasahan, di ba? Maaari kong ipadala ito habang wala ang kanyang kaibigan. Tahimik na hindi nag-isip si Yu. Ngumiti ng may kasiyahan. Pagkatapos ay inabot ang kamay at kumagat. Matapos ilagay ang egg tart sa bibig. Tahimik na kumuha si Yu ng isang piraso ng tissue. Pinunasan ng mantika sa kanyang mga kamay. Iwanan ang 2 kamay. Masayang inilagay ang pera sa bulsa. Sobrang saya sa pagkuha ng 100 ng walang bayad. Tinitignan ko ang ekspresyon ni Yu Kiao. Inilagay ni Yu Kiao ang pera ng maayos. Bigla siyang nakaisip ng iba pang bagay. May hawak na egg tart. Kumuha siya ng isa mula sa harap na grupo ng mga egg tart. Ibigay sa akin. Nang itinaas ko ang aking ulo na handang ibigay sa akin. Tumingin siya sa akin at nakita niyang nakatingin ako sa kanya. Humihikbi ako ng kaunti. Agad na nagpakumbaba ng kanyang ekspresyon. Matapos ibigay ni Yu Kiao sa kanya ang egg tart. At saka mahinang nagpasalamat. Naramdaman ni Yu Kiao na medyo umiinit ang kanyang mukha. Katatapos ko lang makita ang kanyang mga mata na medyo kakaiba. Ito ay nagpapaalala kay Yu Kiao sa nangyari kaninang tanghali. Sana'y nakalimutan ko na. Talagang dapat siyang lumabas ng ilang araw para umiwas sa mga alingaungaw. At bumalik muli. Ere, anong malambot na tyrant? Hindi iyon ang isinulat niya. Siya, hindi isusulat ni Yu Kiao ang ganitong klaseng luma at nakakaawang pag-ibig. Nagkunwari si Yu Kiao na hindi siya nagmamalasakit. Ipagpatuloy ang pagkain ng noodles. Kumagat ng 1 piraso ng noodles at pagkatapos ay kumagat ng 1 piraso ng hita ng manok. Tapos dahan-dahan sumipsip ng sabaw ng noodles. Nagsisimula na akong umalis. Nakita ni Yu Kiao sa kanyang gilid. Agad siyang tumingin at tinawag ako. Siya ay nag-isip tungkol sa paglabas natin bukas para kumain. Pero hindi kami magkakilala ng mabuti. Si Yu Kiao ay nag-aalangan kung paano niya ito sasabihin. Anong nangyari? Huminto ako at lumingon kay Yu Kiao. Hindi alam ni Yu Kiao kung paano sasabihin ang mga salita. Tumingin siya sa akin at nag-isip ng matagal. Sa wakas, pinigilan mo ang upuan sa tabi ko, umupo ka muna. Huwag magmadali na bumalik sa kwarto. Tanging ako lang ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makapagsalita. Ang ganitong bagay ay hindi dapat iwanan ng anumang bakas. Dahil kailangan ding isaalang-alang ang aking kagustuhan. Hindi alam ni Yu Kiao kung papayag ako. Pumunta para kumain ng isang pagkain. Umupo ako sa tabi ni Yu Kiao. Sino ang mag-akalang si Yu Kiao ay hindi pa rin magsasalita? Tumingin ako kay Yu Kiao pagkatapos niyang kumagat ng 1 piraso ng hita ng manok. Saka lang tumingin si Yu Kiao sa akin. Sandali lang. Mag-imbento ako. Hayaan siyang mag-isip kung paano niya dapat sabihin. Kaya niya akong mahila papunta roon. Nagbigay ako sa kanya ng isang pilit na ngiti. Hindi naman ako nagmamadali, nagbibiro lang ako. Sino ang mag-aakala na talagang hindi na siya nagmamadali? Isang subo ng noodles, isang subo ng egg tart, isang kagat ng hita ng manok, isang lagop ng gatas na tsa. Habang kumakain ang batang babae, mukhang puno ang mga pisngi. Mukhang katulad siya ng mga hamster na inaalagaan ko dati. Ano ang ibig sabihin nito, Yu Kiao? Hayaan mo akong panoorin siyang kumain. Sinasadya akong idikit sa kanya. Nakaupo ako dito at talagang nakakahiya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Habang si Yu ay tahimik na naghahanda na mag-imbento ng isang kwento. Sabihin, bakit ako pinanatili kanina ay dahil sa ako ang unang nagsalita.
Ira the way, bakit ka umuwi ng maaga ngayon? Hindi mo ba kailangan makipagkita sa mga kaibigan mo? Nakatira siya dito sa mga nakaraang araw. Kung gusto mong magtipon, pwede kang maghanap ng oras bukas sa araw. Sabi niya. Si Yu ay tahimik na nagbuka ng bibig at medyo inaantok na siya. Kahit na maaga pa ang oras ngayon. Ngunit lumabas siya ngayon para samahan ang kanyang kaibigan sa pamimili. Nabanggit siya ng alarm bandang alas 11 ng umaga. Kung ikukumpara ito sa normal na oras ng tao. Kaya si Yu Kiao ay dapat nasa gitna ng gabi. Naistorbo. Pagkatapos ay lumabas upang maglaro. Nahirapan niya ako kaya tumango ako at hindi nagsalita. At pagkatapos ay pinatawad si Minchon. Nagmumuni-muni ako. Ang kaibigan ni Yu Kiao ay gustong isama ako sa pag-anyaya sa kanya na kumain. Naghihintay ako na banggitin ni Yu Kiao. Ngunit malinaw na malinaw. Nasa mga noodles ang isip ni Yu Kiao. Wala talagang balak na pag-usapan ang bagay na ito. O baka naman nakansela ang salu-salo. Natatakot akong mahiyang sabihin ni Yu Kiao na may gusto siya. Gusto kong tanungin si Yu Kiao. Pero ang relasyon ko kay Yu Kiao, hindi pa kami ganoon kasangkot. Sa tuwing nagsasalita ka, kailangan kong isaalang-alang ang mga magiging resulta pagkatapos kong sabihin ang salitang ito. Kahit na ang aking intensyon ay mabuti. Ngunit hindi ako sigurado sa magiging epekto ng sinabi kong ito. Baka magdulot ito ng tahimik na pagtatanong. Ayaw kong magdulot ng gulo dahil sa ganitong sensitibong paksa. Nagdadala ng alitan sa pagitan ng mag-asawa. Paraan upang maiwasan ang hidwaan. Hindi na lang ako magbibigay ng anumang pahayag. Kapag tinanong ni Yu Kiao tungkol dito, kahit ang paliwanag ay hindi ko maipaliwanag ng maayos. Kaya nga, muli akong sumuko sa ideya na aktibong tanungin ang tungkol sa bagay na ito. Mas mabuting maghintay na si Kiao ang kusang magbanggit. Laging mag-uusap si Yu Kiao tungkol dito. Basta't si Yu Kiao ang magbanggit. Agad kong naisip na hindi ko dapat pahiyain si Yu Kiao. Hindi mo namamalayan. Nakatapos na si Yu Kiao sa kanyang mangkok ng noodles. At hindi pa niya naisip ang mga salitang nais niyang sabihin sa akin. Hawak ni Yu Kiao ang gatas na tsaa. Uminom habang nagpapakalma. Hindi naman pwedeng walang sabihin, di ba? Sandali lang. Akala ko talaga gusto niyang ipakita sa akin na kumakain siya. Nakita kong natapos na ni Yu Kiao ang pagkain. Kaya't muli siyang umiti at nagtanong. Hindi ka ba marunong magluto? Bakit dati lagi akong umuorder ng pagkain? Sagot ni Yu Kiao ay maikli dahil tamad ako. Kailangan pang maghugas ng kawali at plato pagkatapos magluto. Sa totoo lang, hindi ito ang pangunahing dahilan. Ang tunay na dahilan ay dahil siya ay kumakain ng pagkain sa gitna ng gabi. Mga kaldero at pinggan na ginagamit sa pagluluto sa gitna ng gabi. Gisingin ako nito. Nabulunan ako ng kaunti. Matapos itong pakuluan ng kaunti. Patuloy niyang sinabi na kailangan pa rin kumain ng kaunti. Masama para sa katawan ang mag-order ng pagkain. Si Yu ay tahimik na tumango at nagsabing ayos. Kitang-kita na hindi niya ito pinansin. Hindi na ako magdadagdag pa. Makinig man o hindi, ayos lang. Si Yu Kiao ay ganito nakalaki. Dapat ay may kakayahan kang humusga. Tumingin si Yu Kiao sa ilalim ng mangkok ng sabaw. Matagal nang pinagnasaan. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumingin sa akin. Tawag niya sa pangalan ko ng may malambot na tono. Anong alon? Tumingin ako kay Yu Kiao. Ngunit hindi na niya masabi. Tinutukan ni Yu Kiao ang aking mukha. Sa huli, muling pinigilan ang mga salitang dapat niyang sabihin. Nakalubog na naman sa puso. Walang anuman, ako na ang maghuhugas ng mga pinggan. Si Yu Kiao ay tumayo at nagsalita. Pagkatapos ay nagdala ng mangkok ng noodles patungo sa kusina. Tumingin ako sa likod ni Yu Kiao. Sa kaibuturan ng aking isipan, nag-isip ako. Ano kaya ang dahilan kung bakit ako hinahanap ni Yu Kiao? Napakahirap ipahayag ito. Biglang may pumasok na masamang ideya sa isip ko. Baka gusto ni Yu Kiao na makipaghiwalay sa akin. Kung hindi, wala nang ibang paliwanag. Bakit kaya nahihirapan si Yu Kiao na ipahayag ito? At si Yu Kiao ay palaging may mabuting puso. Dahil dito, kaya naman siya ay mag-isip kung paano magsalita. Kaya't mababawasan ang pinsala ng mga bagay-bagay. Kung talagang maghihiwalay na, sa totoo lang, hindi naman masama. Maaari lamang sabihin na ang tadhana ay nagbigay daan sa maayos na paghihiwalay. Sayang lang talaga na ganito. Sa kaibuturan, medyo may konting lungkot. Siyempre, kung maghihiwalay kami, hindi ko tiyak na mahahanap. Tulad niyo na isang tahimik na mahusay na katuwang. Hindi ko maiwasang humagulgol sa aking kalooban. Hindi mo rin maipipilit ang kahit ano. Dahil sa bagay na ito ng kapalaran sa pag-ibig. Hindi ito mapipilit. Umupo ako sa upuan at nagmuni-muni sandali. Hindi nagtagal. Si Yu ay tahimik na lumabas mula sa kusina. Tumingin siya sa akin ng may komplikadong damdamin. Kaya umakyat na siya sa itaas. Nakita kong tumingin sa akin si Yu Kiao. Mukhang muli itong nagpapatunay sa aking iniisip. Tama nga, si Yu Kiao ay nais na akong hiwalayan. Sige na, kung aalis, alis na. Wala na akong pakialam. Ngunit ang bagay na ito ay parang tahimik na inisip ko na lang. Pagbalik ni Yu Kiao sa kanyang kwarto, agad siyang umupo sa harap ng computer at nagpadala ng mensahe sa kanyang kaibigan. Kumain ka na muna. Pahintulutan mo akong gawin ito.
Hindi ko mahatak ang asawa ko palabas. Ayaw niya. Hindi naman siya ang nagbabayad. Bakit hindi siya sumasang-ayon? Kung sakaling magkasalungat ang oras, maaari nating ilipat ang oras sa gabi. Hindi naman iyon. Dahil talagang nahihiya ako. Mag-imbita kay Luchao. Nahihiya ako sa aking kahihiyan. Bakit ka mahihiya dito? Bakit ka natatakot, Yu Jiao? Iyan ang asawa mo. Kunin mo na lang at kumain tayo ng sabay. Ano ang kinatatakutan mo? Walang takot. Pero hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Baka naman masyado ko siyang maabala. Unti-unti na siyang nawawala ng salita. Maaari mo bang linawin ang inyong mga pagkakakilanlan? Yung tao na iyon ay asawa mo, hindi ibang tao. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano ako magsisimula. Talagang walang silbi, ibigay mo sa akin ang kaibigan ng iyong asawa. Sasabihin ko sa kanya, wala kang sinasabi. Paano mo alam kung natatakot ang asawa mo sa abala? Wala akong kaibigan niya. Mahigit 6 na buwan na kaming kasal. Wala kang paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Paano mo siya nakakausap sa mga araw-araw? Hindi nakikipag-ugnayan sa kanya. Unti-unting naging kulay abo ang avatar ni Kim. Nawala na siya sa online. Marahil ay namatay siya sa galit kay Yu Kiao, hindi nagtagal. Dahan-dahan nang nag-online si Kim. Nagpadala siya kay Kiao ng isang bagong misyon. Kunin ang aking telepono at mga kaibigan. Gantimpala, makuha ang kaibigan at numero ng telepono ng iyong asawa. Tumingin si Yu Kiao sa isang linya ng teksto sa screen ng kanyang telepono. Nalugmok sa pag-iisip. Hindi pa nagagawa ni Yu Kiao ang mag-imbita ng kaibigan. Sa daan, nakakahiya kahit isang sulyap lang sa ibang tao. Lalo na't kailangan ng isang kaibigan na lalaki. Ngunit mangyaring dahan-dahan, may isang kasabihan na tama. Ako ang kanyang asawa, hindi iba. Kung mayroon kang paraan para makontak ako. Sa online, dapat niyang masabi ito. At tahimik na pinindot ang lock screen ng telepono. At nagmamadaling bumaba ng hagdang bato habang hawak ang cellphone. Kung hahanapin mo ako sa oras na ito, maaga pa. Siguradong hindi ako natutulog. Si Yu ay tahimik na dumating sa harap ng aking pintuan. Nakasara ang pinto ng silid. Maganda ang pagkaka-soundproof. Basta't hindi masyadong malakas ang tunog sa loob. Halos hindi marinig ng mga tao sa labas ang tunog mula sa loob. Dahan-dahang kumatok sa pinto. Nilinisan ni Luchao ang kanyang lalamunan. Natulog ka na ba? Kung ganito ang pagtawag sa pinto, siguro natutulog na siya at dapat na siyang gisingin. Si Yu Kiao ay handang kumatok muli. Narinig ko ang boses ng tao sa loob, sandali lang. Lalabas na ako. Hindi naman ako natutulog. Ang pagtulog sa ganitong oras ay hindi akma sa schedule ng mga modernong tao. Kahit na ang aking schedule ay hindi kasing kakaiba ni Yu Kiao. Ngunit kailangan ko ring maghintay hanggang alas 11 o alas 12 bago matulog. Nais ko lang sanang isipin na sa wakas ay natagpuan ako ni Kiao. Dapat ay dumating na ang nararapat na dumating. Nandito ako sa sala, naghihintay sa'yo. Dumiretso ka sa sala at hanapin mo ako mamaya. Dahan-dahan na ibinaba ni Yu ang kanyang kamay. Pagkatapos ay humarap ako at naglakad patungo sa sala. Mabilis akong nakapagbihis at lumabas ng kwarto. Mula sa anggulong ito habang nakatayo ako sa pintuan. Nakatagilid ang batang babae sa sofa na napakamaayos. Tama ang pagkakaupo. Hawak ng mahigpit ng batang babae ang cellphone sa kanyang kamay. Tahimik na nakayuko ang ulo. Nakikita kong kinakabahan ang babae. Narito na. Matapos ang maraming taon ng kasal, dito na ito nagtatapos. Pinigilan ko ang aking emosyon. Itinatago ang lungkot sa aking mukha sa aking puso. Pagkatapos ay lumapit kay Yu Kiao. Nang makita ni Yu Kiao na dumating ako, tumayo siya at ibinaba ang kanyang telepono. Pagkatapos ay inabot niya sa akin ang tubig mula sa mesa. Yu Kiao, maghiwalay na tayo. Luchao, magdagdag tayo ng isa pang kaibigan. Halos sabay na nagsalita ang dalawa. Nagsalita ang dalawa ng sabay at naguguluhan din. Bakit gustong makipaghiwalay ni Luchao sa kanya? Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Biglang nakaramdam si Yu Kiao ng pagkabigo. Napaka-maingat niyang hinanap ang aking pagkakaibigan. Ngunit, ang nakuha ko ay balita na gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Unang pagkakataon na nagtagumpay ang kaibigan, ngunit nauwi sa kabiguan. Unti-unting humupa ang kanyang emosyonal na pag-iyak. Yu Kiao ay yumuko at inilagay ang tubig ng maayos. Maghihiwalay na ako sa kanya. Hindi niya ako bibigyan ng inumin. Hindi ko rin masyadong naintindihan. Si Yu Kiao ay nag-asawa ng aking kaibigan sa loob ng maraming taon. Hindi man lang humingi si Yu Kiao sa aking kaibigan. Ngayon na nagdiborsyo na, saka pa niya ito hiniling. Ano ang ibig sabihin nito? Huling piraso ng kabutihan bago mamatay. Nais ko, si Luchao noong buhay pa ay isang marangal na tao. Dahan-dahang ibinaba ni Yu ang tubig. Ibalik mo ang cellphone. Sa sandaling ito, medyo nanginginig ang kamay niyang humahawak sa cellphone. Kung makakapagsabi ka ng dahilan, maghihiwalay na tayo. May pakiramdam si Yu na hindi niya naingatan ang kanyang pag-aari. At parang naagaw na sa akin ng iba. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Siguradong dahil nagustuhan ko ang ibang batang babae. Pero hindi ko rin naman kasalanan yon. Siyempre, hindi naman siya isang karapat-dapat na asawa.
Nang marinig ko yon, ako'y nawala ng salita. Ibinigay ni Yu Kiao sa akin ang dahilan para sa kanyang paghiwalay. Ngunit tungkol sa paghiwalay na ito, hindi ba't ito ang nais ni Yu Kiao? Kawalang katotohanan. Nagalit si Yu Kiao kung sakaling may suot siyang malalaking manggas. Tiyak na parang mga sinaunang tao na ikot at iwiwas-iwas ang manggas. At humarap sa likod. Ikaw ang nagmungkahi ng diborsyo. Ngayon sinasabi mo na ako ang may gusto ng diborsyo. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Wala naman akong tinutulan. Bakit mo pa kailangang ipasa sa akin ang ganitong bagay? Sa sandaling ito, ang reaksyon ni Yu Kiao ay medyo hindi inaasahan. Kaya ako na lang ang nag-isip ng labis. Pero hindi tama ah. Maliban sa malaking bagay na diborsyo, ano pang bagay ang may kinalaman sa akin? At mahirap ipahayag sa akin kung tungkol sa pera. Tulad ni Yu Kiao na isang may akda na kayang maglathala ng nobela. Magkukulang tayo sa pera. Hindi ko kailanman naisip na makipaghiwalay sa iyo. Huwag kang mag-isip ng labis, tapos i-blame sa akin. Sabi ni Yu Kiao sa nararamdaman ko, parang malapit nang matapos ang mundo. Sandali, mukhang kailangan kong lumuhod at mag-scrub ng damit bilang kapatawaran. Nagtatawa ako sa loob ko. Naramdaman na may masamang mangyayari. Tahimik na nag-ipon ng galit sa kanyang puso. Patuloy na nagtanong, kaya sino ang nagsabi sa iyo na gusto kong makipaghiwalay sa iyo? Sino ang nagkalat ng chismis na siya ay makikipaghiwalay? Kitang-kita na ang sitwasyon ay karapat-dapat parusahan. Nang lumabas ang salitang iyon mula kay Kiao, agad akong tumingin sa ibaba. Mabilis na reaksyon na labis na ikinagulat ni Kiao. Maganda, ako ang may kasalanan. Aaminin kong mali ako nang walang pag-aalinlangan. Tahimik si Yu Kiao. Gusto niyang pisilin ako sandali. Ngunit si Yu Kiao ay nakaramdam muli. Hindi pa ganun kaayos ang relasyon ng dalawa. Biglang nakaramdam si Yu Kiao ng matinding inis sa kanyang puso. Masyado akong mabilis sa aking pag-amin ng pagkakamali. Mabilis na umabot sa puntong hindi siya makapagpigil. Nakita kong medyo bumuti ang mukha ni Yu Kiao. Agad kong sinamantala ang pagkakataon upang ipaliwanag. Mayroon ka sanang sasabihin sa akin dati. Nakita kong nahihirapan kang magsalita. Akala ko ay gusto mo na akong hiwalayan. Hanggang ngayon, hindi ko rin alam kung ano ang naiisip ko. Ano ang gustong sabihin sa akin ni Yu Kiao? At si Yu Kiao, pumili ng uminom ng kaunting tubig na kakabuhos lang niya para maalis ang gulat. Kasabay nito, si Yu Kiao ay nag-isip din kung ano ang dapat sabihin mamaya. Ang mas matigas na tono ay magbibigay ng impresyon na masyado akong malupit. Magpakita ng kaunting lambing sa tono. Minsan ay nagiging dahilan ito para isipin kong madali siyang pasunurin. Kung hindi, anong sitwasyon ang mangyayari sa hinaharap? Maaari na akong maghain ng diborsyo. Kasabay ng tahimik na pag-inom ng tubig. Habang umiinom ng tubig, nag-isip ng estratehiya. Bigla akong nagtanong, uhaw ka ba? Tapat na tanong. Tila puno ng pagdududa ang tono. Tahimik na inubos ni Yu ang tubig. Sinasabi ko lang ng seryoso dahil nagalit ako. Kailangan ko rin ng tubig. Para humupa ng init, itinuro ko ang likuran ko. Nagsalita siya na parang nakahinga ng maluwag. Kung kailangan mo ng pampababa ng init, maaari mo akong lapitan. Mayroon akong honeysuckle. Para sa paggawa ng tsaa, ang pinakamainam na pampababa ng init ay ang mga ito. Akala ko ang mga babae ay nagagalit. Maaari bang maibsan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig? Napakakakaibang estruktura ng katawan. Tahimik na itinataas ng isda ang ulo nito at tinitingnan ako. Pumikit-pikit ng mata. At pagkatapos ay nagpakita ng ngiti. Ito ang ngiti ng kamatayan. Kaya kapag nagalit ka, maaari bang makatulong ang pag-inom ng tubig? Hindi ko kaya, wala akong ganitong kahanga-hanga tulad ninyo. Pero makakabawi ako sa pamamagitan ng pagtulog. Matapos matulog, hindi na ako galit. Walang masabi pagkatapos. Si Yu ay tahimik na uminom ng tubig upang kumalma. Nagpatuloy siyang magtanong kung gusto mo pa bang makipaghiwalay. Sa likod ng pangungusap na ito, marami pang mga salitang tahimik na hindi nasabi. Sa totoo lang, gusto niyang makipag-usap sa akin ng simple ngayon. Ngunit ang mga mahahabang talumpating iyon, mahirap para sa kanya na sabihin ito. Palaging nahihiya sa pakikisalamuha. Parang noong dati sa cafeteria ng universidad habang kumakain. Kung may hindi malinis sa kanyang pagkain. O kaya naman ay kulang ng ilang ulam. Hindi rin dadalhin ni Yu ang kaninang tahimik. Tahimik lang siyang ibubuhos ang kanin o patuloy na kakain. Minsan alam ni Kimanman. Dadalhin niya si Yu Kiao para makipag-usap sa may-ari ng tindahan. Si Bai Kiao ay mahusay na naprotektahan ni Gi Runanan. Mga abala sa pakikitungo sa mga tao. Lahat ay dumarating ng dahan-dahan. Ay may naisa nang sabihin sa akin si Yu Kiao. Mabait naman talagang kausap ang taong ito. Kung talagang gusto mong makipaghiwalay sa kanya, hindi siya tututol. Sa loob ng kalahating taon na kasal ko sa kanya, naawa din ako sa sarili ko. Isang panig na pinapanatili ang relasyon ng kasal na parang magka-roommate. Sa kabilang banda, nananatili pa rin ako sa katapatan sa kasal. Ngunit ang mga salitang ito ng pag-unawa ay hindi niya masabi. Nagbigay kay Yu Kiao ng pakiramdam na napaka-emosyonal. At hindi siya sanay na magsalita ng mga nakakakilig na salita. Tulad ng hindi niya masabi ang mga salitang pag-ibig.
Kaya gusto mo pa bang makipaghiwalay? Tinanong niyo ng tahimik. Nagmakaawa akong ngumiti. Siyempre, ayaw kong makipaghiwalay. Kahit na naghiwalay na, patuloy pa rin ang pakiusap ng pamilya. At saka ang susunod na babae na ipakikilala ng pamilya. Hindi naman sigurado na mas mabuti pa ito kay Ukiao-Kiao. Wala akong gaanong tiwala sa kasal sa aking puso. Ayos na basta't magkasama lang sa buhay. Hindi naman kailangang magtulungan sa hirap at ginhawa. Maging magalang na parang magkaibigan na lang tayo. Ipinagkatiwala ko ang lahat ng pagpili kay Ukiao-Kiao. Hayaan si Ukiao-Kiao ang gumawa ng desisyon. Kung sinabi ni Ukiao-Kiao na hindi siya alis, magpapatuloy tayo. Kung sinabi ni Ukiao-Kiao na alis na siya, sige, maghiwalay na tayo. Babalik ako sa Huagu Mountain. Si Ukiao-Kiao ay bumalik sa Liushaha. Simula ngayon, naghiwalay na kami. Si Ukiao-Kiao ay labis na naguguluhan. Bakit siya pa ang kailangang magsabi ng mga salitang ito? Hindi niya alam ang nasa isip ko. Paano ko malalaman kung aling sagot ang makapagpapasaya sa akin? Kung sakaling hindi iyon ang nasa isip ko, di malulungkot ako. Hindi siya isang tao na gagawa ng bagay para sa sarili. At ang nagpasakit sa iba. Tahimik si Ukiao-Kiao at hindi nagsasalita. Mayroon akong kaunting hindi pagkakaintindihan. Kaya ang katahimikan ni Ukiao-Kiao sa sandaling ito. Gusto ba talagang makipaghiwalay o hindi? Ang kasal na ito na halos katawa-tawa. Maaaring hindi ito magustuhan ni Ukiao-Kiao. Muli akong nagbuntong hininga sa aking isipan. Matyagang tinanong muli si Kiao-Kiao kung bakit. Gusto mo bang makipagdiborsyo, di ba? Si Ukiao-Kiao ay napipilitang mabigat. Pakiramdam niya kung magpapatuloy pa ito. Kahit ayaw naming umalis, kailangan na naming umalis. Bakit kailangan mong isipin ito? Hindi ko ba sinabi na ayaw ko? Ayaw ko bang makipaghiwalay sa iyo? Kung ayaw mo talagang makipaghiwalay, sabihin mo na lang. Paano ko malalaman ang iniisip mo kung wala kang sinasabi? Tahimik na nakayuko si Yu. Sa huli, ininom niya ang natitirang isang baso ng tubig. Nagtaka ako. Akala ko gusto ni Ukiao-Kiao na uminom ng isang baso ng tubig. Ganito lang siya magkakaroon ng lakas para ipagpatuloy ang pagtatalo sa akin. Ngunit si Ukiao-Kiao ay hindi na nagsalita ng anuman. Umalis si Ukiao-Kiao na may sinabi lamang na ayos lang. Sige, babalik na ako sa kwarto ko. Pasensya na sa abala ngayon. Si Ukiao-Kiao ay talagang tumupad sa kanyang sinabi. Ipinagkait niya ang 2 baso ng papel na naubos na ang tubig at itinapon ito sa basurahan. Tahimik siyang umakyat sa hagdang bato. Pakiramdam ko ay may hindi tama sa loob ko. Tama bang masyado akong naging mabagsik kanina? Pero hindi ba't iyon ay normal na pakikipag-usap? Dapat talagang ganito. Ano ang nasa isip ni Ukiao-Kiao? Dapat talagang sabihin ang lahat. Paano ko malalaman ang iniisip ni Ukiao-Kiao kung hindi siya nagsasalita? Ngunit biglang huminto ang usapan. Ang biglaang pag-alis ni Ukiao-Kiao. Naiwan na lang ang isang magandang salita. Parang pinaparamdam sa akin na si Kiao-Kiao, ang batang babae, ngayon ay sobrang naipit. Parang, si Ukiao-Kiao ay muling nilulunok ang kanyang sama ng loob. Hindi pwede. Kailangan kong makipag-usap ng maayos kay Ukiao-Kiao ngayon. Gusto kong malaman, ano bang nasa isip ni Ukiao-Kiao? Nang ang ideyang ito ay bagong sumibol sa isip ni Kiao-Kiao. Tinawag ko ang pangalan ni Ukiao-Kiao. Umiakyat si Ukiao-Kiao sa hagdang bato. Kakatapos lang niyang umakyat nang marinig niyang tinatawag ko siya. Kaya't bumalik siya at nagtanong kung may iba pang bagay. Tanong ni Ukiao-Kiao. Bumaba ka, may ilang bagay akong nais sabihin sa'yo. Si Ukiao-Kiao ay muling lumingon at humawak sa hawakan habang bumababa. Ngayon, nakikita ko mula sa mukha ni Ukiao-Kiao. Ngunit wala namang nakitang kahit kaunting galit. O kaya naman ay ang damdaming naiinis. Si Ukiao-Kiao ay naglakad ng tuloy-tuloy. Umupo ako o si Ukiao-Kiao sa sofa. Unang tanong, si Ukiao-Kiao ay naghapunan. Sabi mo may mga bagay kang gustong sabihin sa akin. Kung hindi dahil sa diborsyo, ano ang bagay na yon? Si Ukiao-Kiao ay tahimik na hindi nagsasalita. Hindi ito dahil sa iba pang bagay. Naisip niya na wala siyang kahit isang kaibigan ko. Kaya siya'y nakakaramdam ng inis. Hindi man lang siya nagtagumpay sa unang hakbang. Paano na ang susunod na hakbang dito? Nakikita kong tahimik si Ukiao-Kiao. Parang nagmamadali ang puso. Nagsimula na naman. Hindi. Hindi ba't sinabi na kung may naiisip ka, sabihin mo? Ganyan ka na naman. Sino ang makakahula? Samantala, nararamdaman ko rin ang kaunting lungkot. Tanghali na. Narinig ko ang usapan niya kasama ang kanyang kaibigan. Siguro ay ibibigay mo sa akin ang librong ito. Ibigay sa iyo ang isang suntok at mga salitang ito. Nang marinig ko yon, akala ko si Ukiao-Kiao ay may masiglang personalidad. Paano ito napunta sa akin? Si Ukiao-Kiao ay sobrang mahiyain. Walang anuman, bibigyan ko si Ukiao-Kiao ng oras. Hayaan si Ukiao-Kiao na mag-isip ng mabuti. Mag-isip ka ng mabuti bago sumagot. Habang nag-uusap ang dalawang tao, ang pagkuha ng telepono ng kabilang panig ay isang hindi makatarumang kilos. Kaya hindi ko na rin tiningnan ang cellphone. Hindi rin tumingin si Ukiao-Kiao. Dahil alam din ni Ukiao-Kiao. Sa ganitong sitwasyon, hindi tama ang kumuha ng cellphone. Kaya't si Ukiao-Kiao ay umupo ng maayos. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ni Ukiao-Kiao na medyo hindi siya komportable.
Kaya't muling nagbago mula sa pagiging maayos patungo sa pagiging hindi mapakali. Tumingin kay Kiao ng ilang sandali. Walang anumang palatandaan si Yu na nais magsalita. Bigla kong napansin na may hindi tama sa relasyon ng dalawa. Bakit parang ganito ang hitsura mo ngayon? Parang estudyanteng tinawag sa opisina. Tahimik akong nagreklamo. Tahimik na tumawa si Yu. Maaari nang ituring na ito bilang isang tugon. Nang makita kong may pagkakataon. Kaya't agad na sinabi ni Yu Kiao, hindi mo dapat basta walang sinasabi. Ito ay katulad ng usapan natin kanina. Kung ayaw mong makipagdiborsyo, dapat mong sabihin ng direkta na ayaw mong makipagdiborsyo. Dapat mong ipahayag ang anumang naiisip mo. Tumingin ako kay Kiao na may nakakainganyong mga mata. May isang sandali. Naiisip na parang ako'y isang kakaibang tiyuhin na nagpapasaya sa mga bata. May Kiao ay tumango. Ang sagot ay tuwiran ngunit mas lalo akong nakaramdam ng pagwawalang bahala. Hindi ko rin alam kung anong gagawin kay Kiao. Kaya't, tumingin lang siya kay Kiao gamit ang isang mapanlikhang tingin. Ganitong tingin. Naging nahihiya si Kiao. Kaya't agad na nagtaas ng kamay si Kiao. Nangangako akong hindi kita niloko. Tinataguyod ko na sa hinaharap, sasabihin ko ang lahat. Sige, sabihin mo na lang kung ano ang kailangan mo sa akin dati. Tama nga. Si Yu ay tahimik na umubo ng 2 beses na may kaunting hiya. Kaya't hindi na siya nagsalita. Sa tingin ko, hindi na natin kayang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Sige na, wala namang problema. Magpahinga ka na ng maaga. Humihikbi siya at tumayo upang umalis. Ay, sandali lang. Nakita niyang aalis na ako. Ang ulan ay tahimik na mabilis na humahabol sa aking damit. Palagi niyang naiisip na kung ganito ako alisin. Hindi ito magiging maganda. Pero pinabayaan mo akong manatili. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Tumingin si Dimao sa kamay ni Kiao na humahawak sa laylayan ng damit. Muli niyang itinataas ang kanyang ulo at tinitingnan si Kiao. Nahiya si Kiao at naramdaman niyang hindi ito tama. Kaya't binitiwan na niya ito. Parang para sa pagwasak ng ebidensya. Dahan-dahan niyang inilayo ang kamay na nagkamali kanina. Nakaandam na sa likuran. Huwag mo akong hayaan makita. Hindi naman ito isang malaking bagay. Dahil hindi naman ito isang malaking bagay. Bakit hindi mo masabi? Ngunit hindi ko sigurado. Makakabahala ba sa iyo ang bagay na ito? Kung may abala o wala, kailangan mo munang sabihin. Paano ko malalaman kung may abala kung hindi mo sasabihin? Sinabi rin ni Kin na ganito. Ngunit palaging nakakaramdam si Kiao na hindi ito maganda. Ayaw niyang maging abala sa ibang tao. At ang relasyon nila ni Kim Man ay narito. Pero sa akin ba? Siya at ako ay walang iba kundi isang balot ng kasal. Talagang wala nang natira. Si Kiao ay parang ang usapan natin tungkol sa oras ng diborsyo. Gusto mo bang makipaghiwalay o ayaw mo? Dapat itong sabihin ng direkta. Naiinis na si Yu sa aking mga tanong. Sa wakas ay umamin na. Paano ko malalaman kung aling sagot ang makakasakit sa iyo? Paano kung gusto mo talagang makipaghiwalay? Hindi niya maunawaan ang aking saloobin. Kung sasabihin kong ayaw kong makipaghiwalay, baka dahil sa sinabi kong ito, magalit ka na naman sa akin. Sa mga buwan ng pagdurusa at pag-aalala, kaya't lagi kong ibinibigay ang lahat ng pagpipilian sa iyo. Gusto kong ikaw ang magdesisyon. Kailangan mo lang akong bigyan ng isang tumpak na sagot. Umalis o hindi umalis. Alin man sa 2 sagot na ito, ibigay mo na lang sa akin. Bakit kailangan pang tanungin ang aking opinyon? Si Kiao ay nagtanong. Maraming sinabi si Kiao sa pagkakataong ito. Nakikinig din ako ng may pasensya. Naiintindihan ko lang ang sinabi ni Kiao pagkatapos niyang matapos. Dumating na parang bagong simula. Masyado siyang nag-isip ng tahimik. Naisip lang ang iba at hindi ang sarili. Kaya't muli akong nagtanong. Kaya hindi na mahalaga ang iyong opinyon. Isinasaalang-alang ang mga iniisip ni Kiao. Kaya naman sa kanyang pagpapahayag ng saloobin. Sabi niyang ayaw niyang makipaghiwalay. Ibinigay na naman ang karapatan sa pagpili kay Kiao. Dahil sa oras na ito, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ni Kiao. Ang kasal ay nangangailangan ng pagtutulungan ng 2 tao. Kung hindi na kayang magpatuloy ng kabilang panig. Kung ang isa pang tao ay patuloy na magpupursige. Wala namang masyadong kahulugan. Kaya ang pagpipilian ay nasa kamay ni Kiao. Wala namang masyadong epekto. Kailangan lang sabihin ni Kiao ang kanyang iniisip. At pagkatapos ay ako at si Kiao. Makakagawa ng mga kaukulang bagay ang 2. Ngunit hindi ko inasahan na ito lang ang problema. Hindi ko akalain na magkakaroon ito ng ganitong malaking abala kay Kiao. Nagtaka si Kiao sa narinig. Nagsalita siya. Patuloy kong sinabing mahalaga rin ang aking opinyon. Ngunit mahalaga ako, pero inuuna ko pa rin ang iyong mga iniisip. Hindi ba kayang magpatuloy ng kasal na ito? Ako lang ba ang may karapatan na magdesisyon? Tumingin ako kay Kiao, pero bago ka pa man. Sabi ko na ayaw kong makipaghiwalay. Nagtaka si Kiao muli. Tahimik ng matagal. Napakatahimik na nagkakagulo. Paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi mo? May mga tao talagang ganun, salungat ang sinasabi sa nararamdaman. Wala na akong masabi. Si Kiao ay sobrang nag-isip lang. Sinasabi ko ng tapat ang aking saloobin.
Lahat ay kayang gawing salungat ng isip ni Yu Kiao. Walang sinasabi si Yu Kiao. Paano ko malalaman kung ano ang nasa isip ni Yu Kiao? Tahimik ng matagal. Tinanong ko lang si Yu Kiao. Habang pinapakain mo ang iba sa labas. Ganoon din ba ang iniisip mo? Paano mangyayari iyon? Agad na itinanggi ni Yu Kiao. Ngunit, Si Yu Kiao ay muling nag-isip sa harap ko. maliban sa pamilya at mga kamag-anak na kaibigan, doon ay si Manman lamang. O, siya yung batang babae na nakita mo today. Maganda ang relasyon ko kay Manman. Kaya't hindi talaga umiiral ang mga ganitong pag-iingat. Tungkol sa iba, wala akong pakialam. Ay tahimik na pinakuluan ito. Saka sinabi kong hindi ko dahil sa sarili kong dahilan. At magdusa ang iba. Hindi rin ako magpapakahirap para sa mga taong walang kabuluhan. At nagdudulot ng kalungkutan sa sarili. Kung ganito ang pagbabasehan, ang taong kayang magpaisip ng ganito ng tahimik ay tunay na bihira. Talaga namang ikaw ang kauna-unahan. At ako naman, tanungin kita, syempre iba ako sa kanila. Ano ang kanilang pagkakakilanlan? Anong katayuan ni Yu Kiao? Nang lumabas ang salitang ito, si Yu Kiao ay tumahimik na. Ito ay isang karaniwang pangungusap lamang. Ngunit bakit parang may ibang pakiramdam si Yu Kiao kapag sinabi ito? May kakaibang init na tila may kahulugan. Para bang si Lu Chao ay may espesyal na katangian? Hindi si Lu Chao yon. Nagtaka ako sandali. Sige, itanong mo pa, ano ang aking katayuan? Gusto ko lang marinig na mismo mula kay Yu Kiao. Ikaw ba ang asawa ko? Ngunit pinili ni Yu Kiao na huwag sabihin ang linyang ito. Sobrang cheesy na linya. Kung pwede, pakisabi kay mama na. Maaaring muling pagsabihan si Yu Kiao. Ang mga taong malandi ay nakikita ang lahat bilang malandi. Kaya't muling namula ang mukha ni Yu Kiao. Anong pagkatao, hindi niya talaga masabi. Tumingin sa ekspresyon ni Yu Kiao. Bigla akong napatawa. Dahil parang naintindihan ko na. Naiintindihan ko ang tungkol kay Kiao dito. Hindi lang ito isang simpleng pagsasama ng mga kasama sa kwarto. Bagamat wala akong gaanong iniisip tungkol kay Kiao. Ngunit sa kalooban ko, masaya pa rin ako. Parang noong panahon ng estudyante. Parang yung pakiramdam na may mga babae na gusto ka. Kahit na wala akong naging ugnayan sa kanya noon. Ngunit sa loob-loob ay masaya pa rin ako. Naiintindihan ko na rin ng kaunti. Sa lihim, itinuring niya akong asawa sa kanyang puso. Ngunit sa ilang mga bagay. Ngunit hindi niya ako tinitingnan bilang asawa. Ito ay katulad ng hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan at tungkulin. Halimbawa, natatakot si Kiao na baka magdulot ito ng problema sa akin. Para kay Kiao, ito ay isang pagkakahiwalay. Ano ang hinihingi niya sa sarili? Ngunit hindi ako humihingi ng kahit ano. Naisip ko ito. May bago akong pag-unawa tungkol sa tahimik na ito. Isang batang babae na may mabuting puso na medyo labis. Kung ako ang nasa sitwasyon, tiyak na hindi ko naisip ang ganito. Kaya't naglakas loob akong hawakan ang nasa harapan. Sa tahimik na mukha ni Yu, hindi umiwas si Kiao. Tanging itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Ang mga mata ng batang babae ay puno ng luha. Parang naging isang lawa ng taglagas ang loob nito. Sinubukan kong ayusin ang isang hibla ng buhok ni Yu Kiao sa kanyang noo. Itinukod sa likod ng tainga niya. At saka nagkunwari na parang walang nangyari habang ibinabalik ang kamay. Ibalik mo. Sinasabi ko, kung alam mo sa puso mo na ako ang iyong asawa. Dapat mong malaman. May mga maliliit na bagay na pwede mong ipag-alala sa akin. Kailangan kong ipaintindi kay Yu Kiao ang prinsipyong ito. Halimbawa, kung sasabihin mo na pagkatapos. Doon ko lang nalaman kung ano ang maaaring makasagabal sa akin. Kung tungkol sa mga ganitong malaking bagay sa WeChat. Tahimik akong tumingin kay Yu Kiao. Hinawakan ni Yu Kiao ang kanyang mukha ng may pag-aalinlangan. Akala niya ay may dumi sa kanyang mukha. Nang si Kiao ay handang magsalita na. Ngunit ako ang unang nagsalita. Sa iyong pananaw, mahalaga ba ang WeChat? Nagtanong ako ng may pagkalito. Sumagot si Yu na may pagkalito, hindi ba? Sa huli, pinili kong sumuko. Walang magawa, tumango ako. Kinuha ko ng walang plano ang cellphone ni Yu Kiao. I save mo ang aking numero sa telepono. Ang WeChat yi at ang numero ng telepono ay pareho. Mamaya, pwede mo na lang akong i-add. Huminto si Yu Kiao. Kaya nga, kadalasan ba ay humihingi ka ng WeChat ng mga batang babae? Nawawalan na naman ako ng koneksyon sa isip ni Yu Kiao. Bakit dito sa bagay na ito? Nakita niya akong tahimik. Biglang napagtanto ni Yu. Hindi angkop ang tanong niya. Kaya't nag-isip siya. Nagdagdag ako ng isang tanong, nagtanong lang ako. Kung talagang kailangan mo, maaari mo ring sabihin ng direkta. Magsalita tayo ng normal. Ayos lang din kung ayaw mong magsalita. Parang hindi pa rin sapat para kay Yu Kiao. At nagpatuloy siyang magsalita na hindi siya magagalit. Si Yu Kiao na galit ay may napakamahinahong tono. Ngunit sa aking pananaw, ang pangungusap na ito ay tila isang sumpa ng kamatayan. Naramdaman ko na parang malapit na akong mamatay. Isang dating may relasyon na kaibigan na may asawa. Kapag ang girlfriend mo ay humihiling na pag-usapan ang iyong ex, huwag na huwag pag-usapan. May mga tao na sinasabi na hindi sila galit. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong pisilin ka.
Kaya't agad kong itinanggi. Paano mangyayari yon? Ako ba ay ganitong tao? Tahimik na tumango si Yu. Ano ang ibig sabihin ng ito ay mabuti? Kaya nagalit ba siya o hindi? Umubo ako ng kaunti. Nagpa siya akong lumihis ng usapan. Kaya ang sinabi mo dati na gusto mong sabihin sa akin ay, baka naman ito na lang ang malaking bagay tungkol sa WeChat. Tahimik na pinigilan ni Yu ang kanyang mga labi. Maaaring ito ay isang ilusyon. Siya mula sa loob. Biglang narinig ang isang pahiya na lasa. Hindi naman ako makakapagsabi sa iyo sa telepono mamaya. Masaya siya sa online. Siyempre, kung kaya niyang sabihin ito ng harapan. Matagal na niyang sinabi ng harapan. Sa totoo lang, hindi naman kami talagang hindi nagkakasalubong sa aming mga schedule. Halimbawa, pagkatapos kong umuwi mula sa trabaho. Iyan na ang oras na tahimik na bumangon ang isda. Pinaalalahanan niya akong patayin ang ilaw gamit ang maliit na papel. Kung harapin ito ng personal, paano kung magdulot ito ng hidwaan? Kung papel na lang, iba na yon. Kung masama ang aking ugali, sasabog ko lang ang papel at itatapon sa basurahan. Hintayin ang hatingabi. Nakita ni Yu Kiao ang bangkay ng sticky note. Dapat nang maunawaan ni Yu Kiao. Malamang hindi madaling lapitan ang taong ito. Bawasan ang pagkakasalubong. Ngunit mabuti na lang at sa ngayon ay mukhang ang aking ugali ay nananatiling mahinahon. Sinabi sa akin ni Yu Kiao. Kaya't nagmamadali akong umakyat sa ikalawang palapag na may hawak na cellphone. Mayroon akong kaunting hindi pagkakaintindihan. Bakit kailangan pang sabihin ang mga bagay na yon online? Hindi ako naghintay ng matagal. Dumating na ang isang aplikasyon para sa kaibigan sa WeChat. Ang larawan sa WeChat ay si Mei Yang. Ang palayaw ay Prinsesa Mei Yang. Ito na si Yu Kiao. Siya yung batang babae na mukhang malalim ang pag-isip. Sana nag-add na ako noon. May QQ na WeChat. Hindi sana ako gumawa ng ganitong pagkakamali. Paghuhusga ng malaking tulong. Sa isang sandali ng pagdaan sa kaibigan. Nag-send sa akin si Yu Kiao ng mensahe na ako si Yu Kiao. Sinundan pa ito ng isang serye ng mga numero. Ito ang telepono ni Yu Kiao. Agad kong save sa paglikha ng bagong kontak. Naisip ko lang, si Yu Kiao, ang batang ito, ay mukhang napaka-reclusive. Maya-maya, ako na ang magtatanong ng mga katanungan. Ngunit habang ako ay nag-umpisa sa pagbuo, habang nag-ugnay ng pangalan ng mga kontak, may lihim na mensahe na ang dumating. Sunod-sunod, pagkatapos i-save ang mga kontak, kailangan kong bumalik at tingnan ang mga mensahe. Hindi naman ito malaking bagay. Sinasabi lang na dahan-dahan siyang nagsalita para imbitahan kaming mag-asawa na pakainin siya. Kahit na pumayag siya. Ngunit ang sinabi niya kay Kinmanman, hindi tiyak na mayaahon ako. Depende sa sitwasyon. Ang ibig niyang sabihin ay dalhin ako palabas para makilala ang mga tao. Siyempre, kailangan akong makita ni Kinmanman. Parang ang pamilya ng babae ang nagbabantay. Naiintindihan ko ito. Parang ang mga kaibigan ko ay palaging sumisigaw. Hayaan mong tahimik kong ilabas ang isda para maghapunan. Ngayon, ang natitira na lang para sa kanilang pagkain ay ang lugar at oras. Hayaan mo akong pumili ng isang maginhawa. Tungkol sa usaping pagbabayad. Kung papayag akong sumama sa kanya. Kaya mamaya ay ibabalik niya sa akin ang pera. Pagdating ng oras, tatayo ako para magbayad. Hayaan mo akong magbayad. Para rin ito sa kanyang reputasyon sa harap ng kanyang mga kaibigan. Siyempre, ako ang kanyang asawa. Ngunit hindi naman talaga papayagan ni Yu Kiao na ako ang magbayad. Sabi niya dati na si Kinmanman ang dapat magbayad. Biro lang iyon. Mahirap na nakarating si Kinmanman. Paano niya maaring talagang ipabayad kay Kinmanman? Inilatag ni Yu Kiao ang mensahe na kanyang ipinadala. Nang makumpirma na nasabi na ang lahat ng dapat sabihin, nagpadala ulit si Yu Kiao ng isang pangwakas na mensahe. Ito na ang usapan. Wala nang iba pa. Nagpadala pa ng isang cute na sticker. Napanood ko ito mula simula hanggang wakas. Hindi ba't ito ay pareho sa narinig ko? Maaari lamang sabihin. Hindi na dapat isipin na hayaan si Yu Kiao na kumilos ng pusa. Makarinig ng anuman. Kung may makita, dapat agad na tanungin si Yu Kiao. Hintayin na si Yu Kiao ang unang magsalita. Sa susunod na buhay na lang, nagpadala ako ng isang magandang salita. Sa simula, hindi naman ito isang malaking bagay. Si Yu Kiao ay agad na nag-reply ng isang masayang emoji. Pakisiping ako bilang si Yu Kiao sa kabila ng telepono. Muling ngumiti ng ganitong klase ng meme. Ano ang hitsura ni Yu Kiao kapag siya ay ngumiti? Nilagyan ko ng dila ang aking mga labi sandali. Bigla akong nakaisip ng isang bagay. At pagkatapos ay pumili ng isang isda na tahimik na balita. Sinasabi mo na mismo na hindi ito malaking bagay. Bakit ka pa nahiyang sabihin ito? Sa online, hindi ito itinuturing na malaking bagay. Mabilis na sumagot si Yu ng tahimik. Bakit? Kasi sa online, tayo ay mag-asawa. Gusto ko pang magtanong. Dumating ng tahimik ang mensahe ng isda. Sunod-sunod na mga malambing na mensahe, mahal kong asawa. Muah, mahal kita. Nagbibigay ako sa iyo ng puso. Tandaan mong pumili ng restaurant ng maaga. Nabigla ako. Gusto ko nang umakyat sa itaas ngayon. Pumunta upang tingnan kung paano nagpadala si Yu Kiao ng mga mensaheng ito. Sa harap ng tao, ibang anyo. Sa likod, ibang anyo.
Tumingin ako sa screen ng cellphone sa mga kamag-anak. Asawa kong mahal. Sino pa ang magkakasabi na siya ay mahiyain? Hindi ko akalain na may dalawang mukha pa pala ang maliit na bagay na ito. Matapos magpadala ng mensahe si Yu Kiao sa ikalawang palapag. Kaya't nilock na ang screen ng cellphone. At pagkatapos ay bumangon si Yu Kiao at pinagsarado ang pinto. Hintayin mo kung talagang sumugod ako. Hindi na ito magiging maganda ang wakas. Siyempre, si Yu Kiao. Doon lang siya matapang na makipag-usap sa online. Kung sakaling magkita tayo bukas ng hindi sinasadya. Sige, magpanggap na malamig. Si Yu Kiao sa online. Ano ang koneksyon nito kay Yu Kiao sa totoong buhay? Nakahiga ako sa kama. Naghahanap pa rin ng tamang palayaw para kay Yu Kiao. Matapos mag-isip ng mabuti, pinalitan ko si Yu Kiao ng Kiao. Tapos pinalitan ulit ng asawa. Talaga namang asawa siya. Tahimik na tinawag niya ang kanyang asawa. Bakit hindi ko? Maaari kong gamitin ang tala na ito. Matapos isipin ito ng klase. Naging mapayapa ang aking kalooban. Palitan ang tahimik na tala. Maaga pa ang oras ngayon. Hindi ako makatulog sa ganitong oras. Mukhang may naisip ako. At sinimulan kong hanapin ang aklat na isinulat ni Yu Kiao. Nakita ko ang likod ng libro at napahinga ako ng malamig. Ang librong ito ni Yu Kiao ay maganda. Hindi, dapat ay si Yu Kiao. Kaya niya yan. Ang pen name ni Yu Kiao ay talagang may natatanging katangian. Malambot na strawberry. Sa ilalim ng tanda ng pen name na Crybaby. Ito ay isang simbolo ng isang dakilang Diyos. Kung hindi ko ito nakita ng aking sariling mga mata, hindi ko talaga maisip na si Yu Kiao. At ikonekta ito sa pangalang pampanitikan. Tumingin ako sa libro ni Yu Kiao. Kaya't basta na lang akong naghanap ng isang grupo ng mga kaibigan sa libro at sumali dito. Mag-set pa ng isang espesyal na pag-aalala para kay Yu Kiao sa grupo. Nang si Yu Kiao ay nagsalita sa grupo, makakapasok na ako para hulihin siya. Sa oras na ito, si Yu Kiao ay nakikipag-chat kay Editor Mian. Matagal nang wala si Uncle Wanjai. Kailan ka mag-uumpisa ng bagong libro? Marahil ay alam niya ang kakaibang oras ng pagtulog ni Yu Kiao. Kaya't pinili ni Mian ang oras sa gabi. Halika at makipag-usap ng maayos kay Yu Kiao. Huwag mag-alala, kasalukuyan akong naghahanda ng balangkas. Nakasulat na ako ng kaunti, nakita mo na ba ang file mo? Bakit ka tumatawa? Tahimik na bumalik sa desktop ng computer at tumingin sandali. Tawagin ang bagong folder. Masyado ka namang nababaliw, kaya sabihin mo sa akin na nagpre-prepare ka ng balangkas. Hindi siya nag-aalala kahit kaunti. Ang paghahanap ng inspirasyon ay bahagi rin ng proseso ng paghahanda ng balangkas. Kailangan mong magkaroon ng tiwala sa akin, Cotton Mask. Paano ako magiging tamad? Paano ka nakakahanap ng inspirasyon? Sabihin mo sa akin. Wala nang oras para maghanap ng inspirasyon ngayon. Pasensya na, kamakailan lang ay nagde-date kami ng asawa ko. Minsan, isipin mo naman ang mga may asawang babae na may mga tanong sa isip. Nakakapagod ang mag-alaga ng bata habang inaalagaan ang asawa. At saka ngayon ay mayroon akong 8 buwang pagbubuntis. Ay talagang nakakalungkot na buhay. Ano na ang asawa mo? Nakatagilid ang asawa ko sa tabi ko. Minsan, kinakagat ni Mian ang kanyang mga ngipin habang humahampas ng kutsilyo, sinasabi ko sa'yo. Wala ka ng ibang rekomendasyon para sa susunod na libro. Gusto mo pa bang ipantay ang mga bagay na iyon sa ibang taon? Ang puso ko ay hindi na nakatuon sa salitang I. Ngunit ang kamay ko ay nasa paghipo sa keyboard. Naging madilim ang avatar ni Mian. Binabati kita sa tahimik na pagpapahayag ng damdamin ng dahan-dahan. Matagumpay na pinatay ang pangalawang tao sa galit. At ako ay napuno ng galit sa kalahati. Pero hindi pa ako ganap na naiinis. Kinabukasan, nakaupo ako sa tindahan ng libro. Tingnan kung ano ang masarap na pagkain dito sa paligid. Paulit-ulit akong pumili ng ilang mga tindahan. Sa wakas, nakahanap ng isang hotpot restaurant. Siyempre, kailangan pa ring isaalang-alang ang opinyon ni Yu Kiao. Ipinadala ang screenshot kasama ang address kay Yu Kiao. Pagkatapos, tumingin ako sa screen ng telepono at bigla akong nahulog sa pag-isip. Kahapon, tahimik na nagpadala sa akin ng mensahe. Nakatigil pa rin dito. Sabi niya, asawa ng kamag-anak. Sabi niya mahal niya ako. Sa aking isipan, hindi ko maiiwasang malulong sa mga pantasya. Nang tahimik siyang nagpadala sa akin ng mensaheng ito. Ano kaya ang itsura nito? Ito ay isang nakabukas na ngiti sa harap ng screen ng telepono. Parang ganun pa rin yung tahimik at malalim na nasa harap ko. Siyempre, wala itong sagot. Sa puntong ito, si Yu Kiao ay malamang na hindi pa nagigising. Hintayin ang gabi para tingnan ngayon. Baka maghintay siya hanggang bumalik si Yu Kiao. Hindi ko alam. Magpapatuloy ba siya ngayon kasama ang kanyang kaibigan? Kung lalabas man sila para maglibang, dapat ay magigising si Yu Kiao ng mas maaga. Tungkol sa kanyang grupo ng mga kaibigan sa pagbabasa. Mula kagabi hanggang ngayon, wala pa ring boses ni Yu Kiao. Pigil sa tanghali. Naghintay ako ng tugon mula kay Yu Kiao na isang boses na mensahe. Sige, ikaw na ang magtakda ng oras. Sabihin mo na lang sa akin kung kailan ang oras. Narinig ko ang ingay mula sa kabila. Nasa labas ka ba ngayon?
Si Yu Kiao Kiao ay tahimik na nagpadala pa rin ng boses. Tanungin mo ako kung kasama ko ang best friend kong kumakain ng almusal. Tahimik akong kumain ng almusal ng alas 12 ng tanghali. Sige na, hindi ko na rin isasaalang-alang ang mga detalye na ito. Si Yu Kiao Kiao ay makakain ng almusal ng alas 12. Ay napakabuti na noon. Mabilis na nagpadala sa akin si Yu Kiao Kiao ng isa pang larawan. Narito ang isang larawan ng simpleng ramen. Kung ikukumpara sa bowl ng noodles na kinain ni Yu Kiao Kiao kagabi, medyo plain pa rin. Wala nang malaking hita ng manok sa noodles. Nagpadala ako ng isang red envelope kay Yu Kiao Kiao. Pumunta ka at bumili ng masarap na pagkain. Huwag mong hayaang magutuman ka. Si Yu Kiao Kiao ay dahan-dahang sumipsip ng noodles. Huwag mong hayaan na magutom ka at pumayat. Hawak mo ang hindi komportableng buto, di ba? Ngunit hindi kinuha ni Yu Kiao Kiao ang pulang sobre. Pagkatapos kong marinig, puno ako ng mga tanong. Pakiramdam ko ay naagaw na si Yu Kiao Kiao. Si Yu Kiao Kiao sa online. At tila ibang tao na siya sa totoong buhay. Nako, bigla akong naging alerto. Si Kim Manman sa panig ni Yu Kiao Kiao. Napangiti siya ng kaunti. Si Kim Manman ay may hawak na isang tasa ng gatas na tsa. Nakasandal sa upuan. Tila nag-iisip siya habang tinitingnan ako. Kayo at siya ay kumuha ng parehong modelo. Bakit ka pa nagagalit sa akin? Tingnan mo ang sitwasyon mo ngayon. Saan ito tumutugma sa sinabi mo sa akin? 6 na buwan na tayong kasal pero wala tayong kahit anong koneksyon. Siya ay tahimik na aking asawa. Anumang mensahe ang ipadala ko sa kanya ay okay lang. Wala namang masama sa pag-aasar ko sa kanya. Pagkatapos sabihin ang salitang ito, agad na itinago ni Yu Kiao ang kanyang cellphone. Hindi dapat makita ni Kim Manman ang mga mensahe sa loob. Kung hindi, mawawasak ang imahe ng tao. Di naman man itinaas ang kilay mo, walang silbi ang pagtatago mo. Yung voice message na pinadala mo kanina, parang hindi ko narinig. Patuloy na nagmamatigas si Yu Kiao Kiao, parang hindi mo narinig. Nabanggit na. Ngunit muling umingay ang cellphone ni Yu Kiao Kiao. Ang dahan-dahang lumalapot na tamis ng kanyang mga labi. May mensahe na naman ang iyong kasintahan. Bakit hindi ka pa tumingin? Bagamat puno ng itim na linya si Yu Kiao Kiao. Ngunit ibinaba pa rin ni Yu Kiao Kiao ang kanyang mga chopstick. Pagkatapos ay kinuha ang cellphone mula sa bulsa. Nagpadala lang ako sa kanya ng isang mensahe, si Yu Kiao Kiao. Nakuha ka ba ng ibang tao? Mula kahapon hanggang ngayon. Sinasabi mo ba sa akin na ikaw ang nagpadala ng mensahe? Asawa, inaalipusta mo ako, hindi ito totoo. Huwag kang mag-alinlangan, alam mo na si Yu Kiao Kiao yun. Tiyak na may ipinadala na namang hindi dapat makita. Ang itsura ng kanyang tanga ng ngiti habang nagtatype. Lahat ay nahulog sa mga mata ni Kim Manman. Si Kim Manman ay tila may naisip. Sabi niya sa isang nakakainggan yung tono, ay naku. CJ, bakit mo pa sinasabi ang mga bagay na ito online? Mas mabuti pang sabihin mo ito ng harapan. Tama ba, Kyokyo? Tahimik na pinakuluan ng isda. Tahimik na inilihim ang ngiti. Pagkatapos ay tahimik na kumain ng noodles. Sabay na sinabi na hindi ko kayang ipakita ang aking tunay na anyo ng sabay-sabay. Mag-ingay ka na lang sa online. Sa totoong buhay para sa akin. Mas mabuti pang magtago siya at maging ostrich. 3 prinsipyo. Siya ay tahimik na patuloy na umiti na parang isang malamig at mayabang na babae. Ang mga nanonood ng gulo ay hindi nag-aalala sa mga problema. Ano ang hindi mo kayang gawin? Kanina, hindi ba't sinabi mo na siya ang iyong asawa? Medyo namula si Kiao Kiao. Nagmamadali siyang sumulyap kay Kim Manman na puno ng galit at hiya. Uminom ka na lang ng iniinom mo. Kahit umiinom ng milk tea, hindi pa rin mapipigilan ang iyong bibig. Mukhang talagang pinapainit na si Yu Kiao Kiao. Si Kim Manman ay nagpa siya ng huminto. Hindi na siya patagilid pa. Sa totoo lang, mayroong isang uri ng romansa si Kim Manman. Nais kong ipagsama si Kiao at ako sa lihim. Ngunit kapag inisip mong mabuti, ang dalawang taong ito ay kasal na. Wala namang dapat ipagtulungan. Magkasama araw-araw. Kung may damdamin, tiyak na magiging mas malalim ito sa paglipas ng panahon. Kung walang damdamin, hindi rin maganda ang pilitin silang magkasama. Ang tungkol kay Yu Kiao Kiao at sa kanyang sariling asawa. Hindi na niya kailangang magpasya para sa sarili niya. Dapat mas magaan ang kinakain sa almusal. Ito rin si Yu Kiao Kiao. Bakit ako pumili ng vegetarian ramen? Kahit na tanghali na ngayon. Sa kabilang dako, ako ay pumipili ng oras para sa hapunan. Isinasaalang-alang na si Yu Kiao Kiao ay ngayon lang kumakain ng agahan. Hintayin mo siya habang namimili siya kasama ang kanyang kaibigan. Mukhang kailangan pa niyang kumain ng kaunti. Kaya hindi na kailangang masyadong maaga ang oras ng hapunan sa gabing iyon. Kung hindi talaga makakain si Yu Kiao Kiao. Matapos mag-isip ng kaunti, ipinadala ko ang oras kay Yu Kiao Kiao. Sige, gawin na lang nating 9:00 ng gabi. Kung mabagal ang pagkain, hanggang 11:00 ay okay pa rin ang oras para kumain. Para sa isang tao na namumuhay sa modernong lipunan, para sa sangkatauhan, hindi ito masyadong huli. Maaari tayong tahimik na mag-reply sa mga ganitong oras ng gabi. Iyon ay sa oras na 9:00 ng gabi. Nagtipon tayo sa hotpot restaurant. Nais niyo na maging maingat. Ito ang unang pagkakataon na kumain ako sa labas. Sa tingin ko, kailangan pa rin maging maingat. Huwag malate,
Kaya't eksaktong alas 8 na. Si Yu ay tahimik na pinapayagan si Kin na dahan-dahang magmaneho papunta roon. Tinatayang 20 minuto ang biyahe. Kung madelay ng kaunti sa daan, malamang ay kalahating oras lang. May nagbebenta ng octopus balls sa tabi ng kalsada. Tahimik na bumaba ng sasakyan para bumili ng 3 bahagi. Dagdagan mo pa ng 3 tasa ng gatas na tsaa para dalhin mo sa akin. Medyo may traffic habang nagmamaneho. Dahan-dahan niyang sinusuportahan ang kanyang baba at tinanong si Yu ng tahimik. Naisip mo na ba? Isang date kasama ang iyong asawa sa hinaharap. Si Yu ay tahimik na nag-isip sandali. Bakit nga ba kailangan mag-date? Hindi siya madalas lumabas. Tahimik din si Kimanman ng kakaiba sandali. Mukhang hindi niya inasahan na ganito ang sagot ni Yu Kiao Kiao. May problema ba sa isip ng best friend niya? Nagpa siya si Kimanman na sumagot kay Kiao Kiao. Bakit ka lumabas para makipagkita sa akin? Dahil hindi tayo nagkita ng 2 o 3 taon. Lumabas ako kasama ka para balikan ang nakaraan. Ngunit ako at si Luchao ay nagkikita araw-araw. Araw-araw tayong magkasama. Bakit tayo kailangang mag-date? Nagalit si Kimanman. Pwede bang maging pareho ang loob ng bahay at ang labas? Ito ay parang, bakit ang mga pelikula ay pwedeng mapanood sa cellphone? Pero kailangan mo talagang pumunta sa sinehan. Pumunta upang maranasan ang atmosfera doon. Pero ayaw kong manood ng pelikula sa sinehan. Maliban sa mas mahal, mayroon pa bang ibang mga benepisyo? Kung may mga espesyal na epekto sa buhay. Siguro si Kimanman. Talagang mapapahamak ako sa galit ng isda. Wala nang pag-asa ang pamangkin ni Kiao Kiao. Gusto mo ba ang asawa mo? Dahan-dahan itong nagbigay ng isang talakayan ng kaluluwa. Sapagkat kapag ang damdamin ay malalim, natural na ito ay magiging mas matindi. Basta't umabot ang damdamin sa ganoon. Maraming katanungan na hindi maunawaan. At sa kakusa na itong mauunawaan, tahimik na hindi nagsalita si Yu. Siya ay seryosong nag-isip. Dahil hindi kami madalas na nagkikita. Ngunit ako ay mayroon. Totoong nasa puso ni Kiao Kiao. Nasa isang espesyal na posisyon. Ito ay isang dahilan na hindi maipaliwanag ni Kiao Kiao. Tungkol sa pagkakakilanlan bilang asawa. Ako ay karapat-dapat dito kay Kiao Kiao. Maaaring makasama siya sa paglalakbay sa hinaharap. Ako na lamang. Tungkol sa iba, hindi naman ito mahalaga. Sabi niyo na ito ay hindi pag-ibig. Kundi ito ay isang responsibilidad. Dahan-dahang umiti si Kim. Dahil mayroon ka ng desisyon na makasama siya sa paglalakbay. Puso. Kaya't kailangan mong maghanda para sa iyong sariling landas. Hindi kayo dapat basta-basta na lang na magpatuloy ni Luchao. Kayo ay mag-asawa. Hindi lang kasamang umuupa. Dapat mong subukan na mahalin siya. Kung magugustuhan mo siya, ayos na ayos iyon. Ito ba ay pagkakasundo o paggalang sa isa't isa? Dapat ay may timbang ka sa iyong puso tungkol dito. Sa tahimik na katahimikan ay lumipas ang ilang sandali. Sinubukan ko na lang ang tahimik na boses ni Yu Kiao Kiao. Sobrang traffic sa daang ito. Si Yu Kiao Kiao at si Kimanman. Nakaipit na sa sasakyan ng mahigit 20 minuto. Ngayon, ang oras ay 8:04 na puna. Biglang nagkaroon ng pakiramdam si Yu na may date siya ngayong gabi. Maling akala na siya ay mahuhuli. Bigla siyang nag-alala, hindi naman siguro. Kung malati siya dito, napaka-awkward naman. Tahimik lang si Ki habang nagmamaneho, pero ang pangunahing problema ay ang traffic. Walang silbi ang magmadali. Kailangan munang tumawag at ipaalam. Kahit na hindi pa lumampas sa oras ngayon. Ito ay parang noong kolehiyo. Parang sinabi ng guro na magpaalam ka ng maaga para sa isang klase. Kailangan munang humiling ng pahintulot si Jack bago siya gumawa ng libro. Pakiusap, dahan-dahan lang habang tahimik na inilabas ni Kiao ang kanyang cellphone at naghahanda ng tumawag. Kaya't muli siyang mabait na nagpapaalala. Itaas mo ng kaunti ang tunog. Karamihan sa mga lalaki ay mahilig sa malalambing na mga dalaga. Habang dahan-dahang nagsasalita si Kim, tahimik na naidyal na ang telepono sa kamay ni Yu. Mabilis na lumabas ang boses ko mula sa loob. Nakatawag na sa telepono. Dahan-dahang itinaas ni Kim ang kanyang kilay. Tumahimik na lang at hindi na nagsalita. Tumingin kay Yu Kiao Kiao gamit ang nakakainganyong mga mata. Humigop si Yu Kiao Kiao ng malalim. Sa halip na si Nono, si Luchao. Ngunit nakikinig ako. Sa pagkakataong ito, dapat talagang nakita ko na ang lahat. Si Yu Kiao Kiao sa online at si Yu Kiao Kiao sa tunay na buhay ay dalawang tao. Kung ito ay sa WeChat, sinasalamin ko. Si Yu Kiao Kiao ay agad na tinawag ang kanyang asawa. Hindi maikakailan na nakakatuwa ito. Ngunit sa totoong buhay, si Yu Kiao Kiao, parang mas marami kang dapat isaalang-alang. Bawat sinasabi ay kailangang isaalang-alang ang mga magiging resulta. Paano ko ba sasabihin ito? Parang si Yu Kiao Kiao ay medyo sensitibo at may mababang tiwala sa sarili. Mukhang may traffic dito sa atin. Hindi pa nasasabi ni Yu Kiao Kiao ang susunod na linya. Narinig niya ang pakiusap, dahan-dahan mula sa tabi. Parang may nag-iwan ng boses. Isang linya pagkatapos ng isa, ngayon may mukha ka pang lumapit sa akin. Nagalit ka sa akin. Nakaalis na ako sa bahay ng maraming araw. Kahapon ng gabi mo lang naisip na kailangan mo akong aliwin. Ayos lang iyon. Hindi ka pa nga nakapagpatawa at sinabi mo nang gusto mong matulog.
May ganyan bang magiging kasintahan? Sinasabi ko sa'yo, alam mo ba na malapit ka nang mawala ako? At ang tono niya ay napakamasungit. Sa tabi, ang isda ay medyo agresibo. Kakausapin lang siya ni Manman na dapat ay mahinahon. Naririnig ko ang malalakas na ingay mula sa tabi ng isda. Hindi ko marinig ng malinaw ang mga salita. Maaari lamang marinig ang isang pangkalahatang ideya. Sino ang nagmumura dyan sa inyo? Nasa loob ako ng sasakyan. Si Manman ay nag-uutos sa mga tao. Hindi ka na ba mapapagalitan? Paano mangyayari iyon? Mabait pa rin si Manman. Karaniwan ay hindi nagmumura. Mahirap nang ipagpatuloy ang pagsasalita ng mabagal na nagmumura. Kaya't nagbago siya mula sa pagsasalita patungo sa pagtatype. Ngunit malinaw na, ang pagtatype na yon ay hindi maikubli ang kanyang galit. Nagtigil ako sandali bago ko ipagpatuloy ang pag-inom, ayos lang yon. Walang problema kahit na may traffic. Maging mabagal, huwag magmadali. Mag-ingat ka. Humingi rin ako ng paumanhin sa waiter. Pasensya na. May kaunti silang traffic ang dalawang kaibigan ko. Maaaring dumating kami ng medyo huli. Hanggang 20. Si Yu Kiao Kiao at Kin Manman ay dumating na sa Hotpot Restaurant. Nandito na kami. Nag-message sa akin si Yu Kiao Kiao. Mabilis akong mag-reply. Sige, pumasok na kayo, kakarating ko lang din. Katatapos lang ibigay sa akin ng waiter ang order. Kapag pumasok kayo, pipili na tayo ng sabaw. Nagpadala ulit ako ng numero ng mesa kay Yu Kiao Kiao. Tumingin siya sa paligid sa mga bakanteng mesa. But fortunately, there are not many guests tonight. Kung hindi, wala talagang kahit anong katatagan sa isip. Talagang hindi ako makakaupo dito ng matagal. Pumili ako ng pwesto sa isang sulok. Ito rin ay para sa konsiderasyon. Ang kaisipan ni Yu Kiao Kiao sa totoong buhay. Nang pumasok si Yu Kiao Kiao at Kin Manman, nakaharap ako sa likod nila habang nakaupo roon. Nasa kamay pa rin niya ang pag-ikot ng menu. Nang makapasok na, tahimik na tinawag ni Yu si Luchao. Tumingin ako pabalik sa anyo ni Yu Kiao Kiao. Mukhang napakatahimik. Marahil sa katawan ng isda ay tahimik. Talagang mayroong isang katahimikan ng mga taon na puno ng ganda. Kung makakalimutan ko lang ang WeChat. At ang mga mensahe ko kay Yu Kiao Kiao. Umupo si Yu Kiao Kiao. At pagkatapos ay inilagay ang gatas na tsaa at takoyaki sa aking harapan. Ilagay mo sa harapan ko. May kaunting paghingi ng tawad na sinabi na malamig na ang bola. Kung ayaw mong kumain, ilagay mo lang dyan. Mamaya ay lihim niyang kakainin. Sa totoo lang, ayon sa orihinal na plano, dapat hindi ito malamig. Si Yu ay tahimik na huminga ng malalim sa kanyang puso, walang anuman. Ipinatong ko ang bola sa tabi at hindi ko ito kinain. Siyempre, kailangan munang alagaan ang mga bisita bago ang iba pang bagay. Hindi naman masyadong maarte si Kin Manman. Mabilis naming na-order ang mga pagkain ayon sa aming mga pangangailangan. Punta tayo at maghanda ng sausawan. Siyempre, ang ganitong bagay ay dapat gawin ng personal. Kaya nang sabihin ni Yu Kiao Kiao, ako ay dahan-dahang tatayo mula sa likuran. Tiningnan ni Kin ng dahan-dahan ang mag-asawa. Bigla akong ayaw ng makialam. Tulungan mo akong ayusin ito ng tahimik. Alam mo ang aking panlasa. Si Yu ay tahimik na lumingon at tumingin sa akin sa likuran. Tumingin muli kay Kin Manman na nakaupo sa tapat. Talagang sigurado ka bang hayaan siyang maging parang lobo? Nasa isip ko noon, masaya ako. Ngunit sa kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon. Tahimik na huminga si Yu. Kumuha ng 3 maliliit na mangkok mula sa ilalim ng dipping station. Para madaling ilagay ang mga pampalasa. Tahimik na ibinigay ni Yu Kiao ang 2 mangkok sa akin. Sige, gamitin na lang akong kasangkapan. Bakit hindi? Luchao, tulungan mo akong hawakan ito. Habang tinatanggap ko ito, tumingin ako kay Yu Kiao Kiao. Nakangiti akong nagbiro sa'yo. Hindi ka ba naman tawag ng tawag sa kanya bilang asawa? Mukhang madali lang ang tawag mo dyan na. Bakit nagbago ka ng sinasabi ngayon? Si Wenyan ay tahimik na nagbigay ng utos sa kanyang mukha. Pagkatapos ay agad na bumalik sa dati. Nagsalita ng walang pagbabago sa mukha. Iyon ay dahil sa aking pangalawang personalidad na kumuha sa akin. Walang kinalaman sa akin ang mensahe mula sa pangalawang personalidad. Kung gagamitin mo ang dahilan na ito, baka mas mabuti pang sabihin mong nagkaroon ng espiritu ang cellphone. Mas mabuti na lang na siya ang nagpadala ng mensahe ng kusa. Kung sa tingin mo, kung kaya mong tanggapin ang dahilan na ito, ayos lang, naubusan ako ng salita. Saka sinabi niya, ngayon ay tila nagkaroon ka na ng lakas ng loob. Si Yu Kiao Kiao ay bahagyang kumilos ang mga labi at hindi nagsalita. Habang nag-aayos ng sausawan ang dalawa, nakarating na rin ang mga in-order na pagkain ng 3. Bigla siyang humampas sa kanyang ulo na may kaunting panghihinayang, ay naku. Nakalimutan kong kumuha ng litrato. Agad na kinuha ang cellphone at kumuha ng litrato ng maraming karne. Ipinadala ito sa kanyang grupo ng mga kaibigan sa libro, si Bifuyan. Isa na namang araw ng date kasama ang asawa. Ngunit pagkatapos magpadala ng mensahe, tahimik na si Yu. Kakaayos ko lang sana ng aking cellphone. Biglang umingay ang boses na labis kong pinahahalagahan sa tabi ko. Napakalakas ng boses, sobrang espesyal ng boses na nagmamalasakit. Nasa gitna ako ng pagyuko at handang sumubo ng bola-bola. Pumasok sa isip ko ang ideyang ito. Kaya't sa hindi ko namamalayan, itinaas ko ang aking ulo at sumigaw. Ang unang nakita ng dalawa ay si Yu Kiao Kiao.
Nakatitig sa akin si Yu Kiao. Tumingin ulit ako kay Kim Manman. Tumingin din si Kim Manman sa akin, hindi nagsalita si Yu Kiao. Karaniwan ay hindi siya nagtatanong sa ganitong mga lugar. At higit pa rito, ang mga bagay sa pagitan ng mag-asawa. Dapat pag-uwi ay isara ang pinto at dahan-dahang pag-usapan. Ngunit si Kim ay unti-unting nagsalita. Parang may ganitong pakiramdam na handang ipagtanggol ang mabuting kaibigan. Tahimik. Mukhang sobrang nag-aalala ang asawa mo para sa magandang kaibigan. Si Yu Kiao ay humigop ng gatas na tsaa habang nakapikit ang mga labi. Sa kabuuan, hindi siya iyon. Wala pa siyang kahit isang kaibigan na pengin ko. Pakiramdam ko ay may sakit ang ulo ko. Sino pa ang maaari kong bigyang pansin? Isang tao na nakatago sa grupo, si Yu Kiao. Ngunit kailangan talagang linawin ang bagay na ito ngayon. Kahit na si Yu Kiao ay hindi nag-isip ng mabuti. Pero basta't may naiisip na ang kanyang kaibigan sa puso niya. Makalawa o hindi, darating ang araw. Ang mga iniisip ni Yu Kiao ay mahihirapan siyang itago sa kanya. Dinala ng kaibigan. Kiao, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Inilagay ni Yu Kiao sa akin ang isang piraso ng karne. Tanungin mo na lang ako pag uwi na tayo. Kumain muna tayo ngayon. Dahil sa tingin niya, wala namang silbi ang magpaliwanag ngayon. Kung wala namang masyadong nangyari, syempre ayos lang yon. Maaari pa rin tayong masaya at magpatuloy sa pagkain ng hotpot. Gusto kong maging totoo kung mayroon man. Ngayon ay hindi rin tamang magalit habang kumakain. Hindi dapat para sa ganitong bagay. Naapektuhan ang mood sa pagkain ng hotpot. Gusto ko pang magsalita. Nang makita siya, tahimik siyang nagmamasid. Bukas lang ang bibig pero walang sinasabi. Ang pagkain ng hotpot ay simpleng pagkain lamang ng hotpot. Sinubukan kong bigyan si Kiao ng dagdag na pagkain. Dahil sa wala namang ibang reaksyon si Kiao. Patuloy akong naglakas loob na magdagdag ng pagkain kay Yu Kiao. Ngayon, ang taong sangkot ay nagsisisi. Kapag nandyan si Yu Kiao sa tabi, dapat talagang silent na lang ang cellphone. Halos hindi na kumukuha ng pagkain si Yu Kiao. Lahat ng karne sa kawali ay nakuha ko na. Ibinuhos sa mangkok ni Yu Kiao. Sa huli, halos busog na rin ang mangkok. Hindi na makahabol si Yu Kiao sa bilis ng pagkain ng karne. Kaya't mabilis na napuno ng karne ang mangkok. Si Yu Kiao ay medyo abala. Nakita kong halos ubos na ang pagkain. Tumayo ako para bayaran ang bill. Hindi ko alam kung magkano ang pera. Si Yu Kiao ay diretsong nagpadala sa akin ng 500 sa WeChat. Hintayin na makabalik pagkatapos magbayad. Nakapaghanda na rin ang dalawang babae. Ako at si Kimanman ay nagmaneho papunta rito. Si Kimanman ay alam na. Siguradong uwi si Yu Kiao kasama ko. Sa oras ng paghihiwalay, dahan-dahan siyang humaplos kay Yu Kiao. Kung hindi ito magagawa, tawagan mo ako. Sasagipin kita. Tumango si Yu Kiao. Alam niya kung ano ang dahan-dahang sinasabi nito. May isang bagay pa sa pagitan namin. Ngunit hindi balak ni Yu Kiao na magtanong. Kung hindi ako kusang magpaliwanag. Kaya ganito na lang kami. Kailan?